Ano ang ginagawa mo? Jolene, tumigil ka na. Galit namang sigaw ni Jake dito at akmang lalapitan sana ito ni Jake nang bigla na lang itong maihinugot mula sa bag nitong dala. Elena, ikaw ang hadlang sa pagmamahalan naming dalawa ni DJ, kaya ang mabuti pa ay mamatay ka na, galit na sigaw ni Jolene sa akin. Nakatutok sa akin ang dala nitong baril kaya naman para akong naistatwa sa aking kinatatayuan. Imbes na papasok na kami sa loob ng sasakyan, bigla akong nakaramdam ng panlalamig dahil sa matinding takot. Hindi ko ito inaasahan. Sino ba naman ang nag-aakala na may dala palang baril ang Jolene na ito at ngayon ay nakatutok na sa akin? Gosh, ayaw ko pang mamatay. Nababaliw na ba ang Jolene na ito? Handa itong maging kriminal dahil sa lang sa isang lalaki. Jolene, ano ang ginagawa mo? Ibaba mo ang baril na iyan, galit na sigaw ni Jake kay Jolene. Samantalang ramdam ko ang malakas na pagkabog ng bundok ko. DJ, huwag kang lumapit, huwag kang lumapit kundi ipuputok ko ito. Galit namang sigaw ni Jolene. Ang ilan sa mga taong nandito sa may parking area ay napahinto din at tahimik na nakikiusyuso. Nagulat din sa nasaksihan nila. Ano pa ba ang gusto mong patunayan, Jolene? Wala na kami ni Jake. Tinapos na namin ang relasyon namin kaya tumigil ka na, galit kong wika dito. At sa palagay mo maniniwala ako sa mga sinasabi mo ngayon, Elena? Hindi. Hindi. Ako maniniwala. Kasalanan mo kung mapatay kita ngayong gabi. Kung habang buhay sanang hindi ka nagpakita kay DJ, hindi sana ito mangyayari ngayon. Hindi sana ako iiwan ni DJ para balikan ka. Galit na sigaw ni Jolene. Samantalang nang mapatingin ako kay Gianna, kitang-kita ko ang luha mula sa mga mata nito. Ngayon ko lang din napansin na nanginginig na din ang kamay nitong mahigpit na nakahawak sa kamay nito. Kung mamatay ka wala nang hadlang sa pagmamahalan naming dalawa ni DJ. Hindi na niya ako iiwan at magiging masaya na kami. Galit na muling sigaw ni Jolene. Huwag kang lumapit DJ kung hindi pati anak mo, idadamay ko. Muli nitong sigaw. Muli kasing humakbang si Jake palapit dito para siguro awatin si Jolene pero walang epekto. Pakiramdam ko kakapusin na din. Ako sa aking paghinga dahil sa matinding nerbiyos. Ramdam ko na din ang pawis sa aking noo. Hindi ako mapalagay. Hindi na din ako halos makakilos. Jolene, ibaba mo iyan. Mag-usap tayo. Hindi mo pwedeng idaan sa init ng ulo ang lahat. Alalahanin mo na may anak ka si Aya, paano na si Aya kung sakaling makulong ka, seryosong wika ni Jake. Alam kong pinipilit nitong makipagnegosasyon kay Jolene, pero mukhang bingi na yata ang babae. Hindi na ito nakikinig sa katwiran. Hahaha. Si Aya, okay lang. Walang problema tungkol kay Aya, hindi naman ako makukulong eh. Kapag mamatay si Elena, kaunting lambing lang, alam kong babalik ka din sa akin. Babalik ka din sa akin, DJ. Galit nitong sigaw at pagkatapos noon, napansin ko ang paggalaw ng kamay nito at ang pag-alinggaw-ngao ng magkasunod na 2 putok sa buong paligid. Mariin kong naipikit ang aking mga mata habang mahigpit pa rin ang pagkakahawak ko sa kamay ni Gianna. Hinihintay ko na tumama ang bala sa katawan ko kaya lang, isang yakap ang sunod kong naramdaman kasabay noon ay ang mga nag-aalalang boses na narinig ko sa buong paligid. DJ no. DJ hindi ko sinasadya. Sigaw ni Jolene na para bang nababaliw. Lintik na iyan, kriminal kang babae ka. Ang baril, sipain mo palayo sa kanya at delikado ang babaeng iyan. Hawakan ninyo ng maayos. Narinig kong wika ng isang hindi familiar na boses. Kawawa naman may tama ang lalaki. Sabat naman ng isa pa. Puno ng pagtataka na dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata kasabay ng malakas na iyak ni Gianna. Daddy. Jake. Ano ang nangyari? Mahina kong bulong. Nasa harapan ko si Jake. Maputla habang nakatitig sa akin. It's okay, mahal ko, hindi ko hahayaan na mapamahak ka, I love you. Mahina ang boses na wika nito sa akin at ilang saglit lang. Unti-unting bumitaw ito sa pagkakakap sa akin, kasabay ng pagbagsak ng katawan nito sa sementadong sahig ng parking area. Ang matinis na pag-iyak ni Gianna ang sunod na umalinggaw sa pandinig ko. Daddy. And help. Ang daddy ko. Samantalang hindi ko naman malaman kung ano ang gagawin ko.
Naramdaman ko na lang ang pagpatak ng luha mula sa aking mga mata habang parang naupos na kandila na dahan-dahan akong napasalampak ng upo sa tabi ni Jake. Hindi. Hindi totoo ito. Jake, bakit? Para sa akin ang bala na iyon, bakit mo iniharang ang katawan mo? Puno ng pighati sa boses na tanong ko. Kaya lang, wala akong response na narinig mula dito at nang hawakan ko ito sa mailikod ng balikat nito. Naramdaman ko ang pagkabasa ng aking kamay. Nang titigan ko ang palad ko, doon ko nakita ang pulang likido. Hindi. Hindi totoo ito. Jake, gumising ka. Please, gumising ka. Idilat mo ang mga mata mo. Nandito ako, Jake, halos pasigaw kong bigkas. Punong-puno ng matinding takot at pag-aalala nagpuso ko lalo na at aminado ako sa sarili ko na hindi ko pala kayang mawala siya sa akin. Tulala akong nakatitig sa kawalan habang nandito ako sa labas ng operating room. Ni hindi ko nga matandaan kung paano kaming nakarating dito sa hospital dahil sa matinding pagkataranta dahil sa nangyari kay Jake kani-kanina lang. Hanggang ngayon, hindi pa rin kayang tanggapin ng kalooban ko na nasa loob ng operating room si Jake. Nag-aagaw buhay dahil sa pagsalo nito sa bala na dapat sa akin tumama. Elena iha, ano ang nangyari? Ang anak ko. Kumusta siya? Kumusta si DJ? Narinig kong seryosong wika ni Mommy Trexie sa akin. Kakarating lang ng mga ito at hindi ko alam kung paano nalaman ng mga ito ang tungkol sa nangyari kay Jake, pero nang mapatitig ako kay Gianna na noon ay nakayakap na sa lolo nitong si Daddy Dominic, doon ko napagtanto na siguro ito iyong tumawag para malaman ng mga ito ang nangyari kani-kanina lang. Mommy, I am sorry. Kasalanan ko. Ako dapat iyon eh. Ako dapat ang nasa sitwasyon ni Jake ngayon. Lumuluha kong wika. Napansin kong natigilan ito. Umiling ng makailang ulit habang patuloy sa pagpatak ang luha sa mga mata. Sino ang may gawa, Elena? Paanong humantong sa sitwasyon na ito ang lahat-lahat? Seryosong tanong nito sa akin. Si Jolene, siya ang may gawa nito. Ako dapat ang gusto niyang barilin kanina kaya lang, biglang iniharang ni Jake ang katawan niya. 2 bala ang tumama sa katawan niya, Mommy. 2 bala at natatakot ako na baka kung ano ang mangyari kay Jake. Lumuluha kong wika. Kaagad ko namang naramdaman ang biglang pagyakap ni Mommy sa akin. Lalo tuloy akong napahagulhol ng iyak. Hindi mo kasalanan. Wala kang kasalanan. Sadyang mahal na mahal ka lang talaga ng anak ko, kaya niya ginawa ang bagay na iyon. Seryoso nitong wika sa akin. Hindi naman ako nakaimik. Patuloy lang ako sa aking pag-iyak dahil sobrang laki ng guilt na nararamdaman ng puso ko. Alam ko naman iyon eh. Alam kong mahal ako ni Jake pero paulit-ulit ko ding nire-reject ang paghingi ng tawad nito sa akin. Naging bingi ako sa pakiusap nito sa akin na bigyan ko pa ito ng isa pang chance para i-prove nito kung gaano ako kahalaga sa puso nito. Ang akala ko talaga wala ng pag-asa. At kahit ano pa ang gawin ni Jake, ayaw ko. Na itong bigyan pa ng chance pero nagbago ang lahat-lahat, lalo na at hindi ko akalain na kaya pala nitong isugal ang sarili nitong buhay para sa akin. Nahanda pala itong mamatay para mailigtas ang buhay ko. Ngayon buo na ang isipan ko. Hindi ko na kaya pang ituloy ang proseso ng divorce namin. Gumaling lang si Jake, handa ko nang tanggapin ang lahat ng mga pagkakasala nito sa akin. Handa kong kalimutan ang lahat-lahat ng mga masasakit na alaala, basta maging ligtas lang ito. Sana ako na lang, Mommy. Sana ako na lang, lumuluha kong wika. Halos 2 oras din kaming naghintay nang lumabas ang doktor mula sa operating room dala ang magandang balita na stable na daw ang kondisyon ni Jake. Successful na natangal ang bala sa katawan nito at mabuti na lang talaga at walang natamaan na delikadong organ. Kahit naman papaano, kaagad akong nakahinga ng maluwag. Ilang saglit lang, inilipat din si Jake sa presidential suite ng hospital. Dumating naman kaagad ang mga nag-aalala nitong mga kapatid, kasama na doon ang bunsong si Fiona. Nababaliw na nga siguro ang Jolene na iyon. Imagine, willing talagang pumatay makuha lang ang gusto. Halata ang galit sa boses na bigkas nito. Mabuti na lang talaga at ligtas na ang kapatid mo, kung hindi, baka ako mismo ang makakapatay sa babaeng iyon. Sagot naman ni Mommy Trexie. Halata ang galit sa boses nito at hindi ko din talaga ito masisisi dahil kahit ako,
parang gusto ko din patayin ang babaeng iyon dahil sa perwisyo na ibinigay nito sa buong pamilya. Relax lang, Mom. Hindi na makakalabas ang babaeng iyon sa kulungan kahit na ano pa ang gawin niya. Nagkamali yata siya ng binangga. Sagot din naman ni Fiona. Pagkatapos noon, nilapitan ako nito. Hinawakan ako sa kamay bago nakangiting muling nagsalita. Elena, ayos na. Alam kong napagod ka sa mga nangyari. Magpahinga ka na muna at kami na muna ang bahala kay kuya. Nakangiting wika nito. Napatitig ako kay Jake na noon ay wala pa ring malay. Ayaw kong iwan ito. Gusto kong nasa tabi lang ako nito at gusto ko pagising nito, ako ang una nitong makikita. Hindi ko ito iiwan kahit na ano ang mangyari. Sa mga nakita ko kanina, naramdaman ko na kung gaano ako kahalaga dito kaya naman wala nang dahilan pa para patuloy akong magmatigas. Pwede naman na siguro naming subukan eh. Pwede naming kalimutan ang nakaraan at mag-umpisa ulit. Total naman wala na si Jolene. Nakakulong na ito at alam kong hindi na ito makakalapit sa amin para mangulo. Ayos lang ako, Fiona. Dito lang ako sa tabi niya, hindi ko siya iiwan. Seryosong sagot ko dito habang hindi ko pa rin alis ang pagkakatitig ko kay Jake. Dahil sa pagmamatigas ko na huwag iwan si Jake, wala nang nagawa pa sila mommy at daddy kundi ang hayaan ako. Malalim na ang gabi at wala akong balak na matulog. Natatakot kasi akong baka kapag ipikit ko ang aking mga mata, may hindi ka nais-nais na mangyari eh. Siguro, napapraning lang ako pero hanggang sa hindi nagigising si Jake, hindi talaga ako mapalagay. Sila mommy at daddy kasama si Jana ay umuwi na muna para magpahinga. Kasama ko dito sa loob ng kwarto na nagbabantay kay Jake ang isang kasambahay para daw may mautusan ako. Bukas pa kasi ulit ng umaga sila mommy at daddy babalik eh. Jake, laban lang. Nandito lang ako sa tabi mo. Sige na, pinapatawad na kita sa lahat ng mga kasalanan mo sa akin. Actually, hindi lang naman ikaw ang nagkasala eh. Malaki din ang pagkukulang ko sa relasyon natin. Hindi lang dapat ikaw ang pumasa ng sisi kung bakit nasira ang pagsasama natin. Ako din. Marami din akong mga pagkakamali. Mahina kong usal. Magsimula tayo ulit. Subukan nating magsimula ulit. Kagaya ng dati na alala mo pa ba kung paano tayo nagsimula? Hindi ba't sinubukan lang din natin? Hindi ba't nag-umpisa ang lahat sa isang kontrata lang na kapag hindi maging successful ang pagsasama natin, maghihiwalay din tayo sa loob ng 3 taon? Pero nalagpasan natin yun, di ba? Naging successful ang pagsasama natin noon at nakarating tayo ng 7 taon. Nagkaanak pa nga tayo eh. Nagkaroon ng bunga ang lahat-lahat dahil mahal natin ang isa't isa at sa paglipas ng mga taon, hindi nagbabago iyon, Jake. Nagalit ako ng sobra dahil sa mga ginawa mo pero hindi magbabago ang katotohanan na mahal pa rin kita. Mahal na mahal kita, Jake. Kung katangahan man ang magpatawad, tanggap ko na iyon. Basta, huwag ka lang mawala sa akin. Manatili ka sa tabi ko hanggang wakas, please. Please, Jake, kung talagang mahal mo ako, inuutusan kita idilat mo ang mga mata mo. Gumising ka na, please. Gusto ko na ulit masilayan ang ngiti mo. Gusto ko na ulit marinig ang huling katagang binitiwan mo kanina pagkatapos mong tamaan ng bala. Lumuluha kong muling bigkas habang hindi ko inaalis ang pagkakatitig sa gwapo nitong mukha. Kaya lang, ganoon na lang ang panluumo ko dahil wala man lang akong nakuhang response mula dito. Nakapikit pa rin ang mga mata nito kaya naman mahigpit kong hinawakan ang kamay nito at dahan-dahan at isinubsob ang aking mukha sa gilid ng higaan nito ilang saglit lang, marahil dahil sa pagod at pagkaantok. Hindi ko na namalayan pang nakatulog na ako. Elena. No. Please, don't leave me. Mahina kong usal. Paano ba naman kasi nakikita ko ang luha ang mukha ni Elena habang nakatitig sa akin? Pilit kong iniaabot ang kamay nito pero patuloy itong lumalayo sa akin. Elena, mahal ko. Elena, ni. Paulit-ulit kong wika hanggang sa naramdaman ko na lang na para bang may tumusok sa braso ko. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata at kaagad na sumalubong sa paningin ko ang hindi familiar na kwarto. Mr. De La Fuente, thanks God, you're awake. Wika sa akin ng isang lalaking nakaputi. Nasa likuran nito ang 2 pang babae na kung hindi ako maaring magkamali ay mga nurse base na din sa suot na uniform ng mga ito. Where I am, mahinang tanong ko.
Ramdam ko ang panghihina ng aking katawan na siyang nakaapekto naman sa timbre ng boses ko. Nabaril po kayo sir at nandito po kayo ngayon sa hospital. Pero don't worry po, out of danger na po kayo. Sagot naman ito sa akin. Wala sa sariling napatango ako. Bigla ko ding naalala ang mga nangyari at hindi ko mapigilan ang makaramdam ng galit kay Jolene. Imagine, muntik nang mapahamak si Elena dahil sa ginawa ng babaeng iyon. Makikita talaga ng Jolene na iyon, once na gumaling ako, personal kong sisingilin ang babaeng iyon dahil sa ginawa nitong kabulastugan. Thank you, Doc. Kung tapos na po kayo, pwede po bang iwan nyo na muna ako, mahina ang boses ng bigkas ko. Inilibot ko ang paningin ko sa buong paligid para hanapin ang isang taong gusto kong makita nang muling magsalita ang doktor. Sobrang nag-aalala ang misis nyo. Ayaw niya pong iwan kayo kaya nakatulog na lang siya dyan sa kinaupuan niya. Gusto niyo po bang gisingin namin siya Mr. De La Fuente, nakangiting muling wika ni Dulce. Wala sa sariling napatitig ako sa may tagiliran ko at hindi ko mapigilan ang pagguhit ng masayang ngiti sa labi ko nang sumalubong sa paningin ko si Elena. Kung ganoon, nandito siya sa tabi ko. Hindi ako nito iniwan. Ang akala ko talaga maliban sa doktor at dalawang nurse, wala nang ibang tao dito sa loob ng silid pero nagkamali ako. Nandito si Elena halatang nakatulog sa pagbabantay sa akin. Mahigpit na hawak nito ang kamay ko habang nakasubsob ang mukha nito sa may tagiliran ko. Thank you, Doc. Mukhang puyat ang asawa ko kaya hayaan na muna natin siya. Nakangiting wika ko. Feeling ko, ito na yata ang pinakamasayang pagising ko sa tanang buhay ko. Ang masilayan ang presensya ni Elena sa tabi ko ay malaking bagay na sa akin. Matagal ko nang pinapangarap ang sandaling ito at feeling ko, naging sulit ang pagkakabaril sa akin or nakakatawa mang pakinggan, willing akong magpabaril ulit basta sa tuwing pagising ko, mukha ng mahal kong si Elena ang una kong masisilayan. At least, sa sandaling ito, ramdam ko ang pag-alala ni Elena sa akin. Ramdam ko na may halaga pa rin pala ako dito at ang pagpapahalagang ipinakita nito sa akin ngayon ay gagamitin ko para muling bumalik sa akin ang tiwala nito. Pagkaalis ng doktor at dalawang nurse, hindi ko mapigilan ang iangat ang aking kamay para haplusin ang buhok ni Elena. Hindi ko mapigilan ang pagguhit ng masayang ngiti sa labi ko. Mahigit 2 taon din na kahit ang dulo ng buhok ni Elena ay hindi ko mahawakan dahil galit ito sa akin pero ngayon, feeling ko, abot kamay ko na ito. Ngayong nandito ito sa tabi ko, masaya akong isipin na siguro, sobrang nag-aalala ito sa kalagayan ko. Sana lang talaga pagising nito mamaya, magbago na ang lahat-lahat at magiging mas maayos ang pakikitungo nito sa akin. Miss na miss ko na ang dating Elena. Miss na miss ko na din ang mga paglalambing nito sa akin. Gusto ko na talagang bumalik kami sa dati. Gusto kong mabuo ulit kami. Iyon lang naman ang nag-iisa kong hiling at wala nang iba. Napuyat yata ito sa pagbabantay nito sa akin dahil hindi man lang nito namalayan ang pagdating at pag-alis ng doktor. Elena, promise hindi na ako gagawa pa ng mga bagay na maaaring makasakit sa'yo. Habang buhay kong pagsisihan ang lahat ng mga pagkakamali na nagawa ko sa'yo at sa pamilya natin. Mahina kong bulong. Gusto ko sanang tumagilid ng paghiga paharap kay Elena kaya lang, naramdaman ko naman ang biglang pagkirot ng sugat ko. Nga pala, sariwa ang sugat dulot ng tama ng bala, kaya naman kailangan ko munang magbihag ngayon. Kailangan ko munang magpagaling at magpalakas para maayos kong magampanan ang pagiging padre de pamilya ko. Nag-umpisa pa lang akong bumawi sa mag-ina ko pero injured na. Kaagad ako. I love you, muli mahina kong bulong. Hindi ko alam kung narinig ba nito ang sinabi ko dahil napansin kong dahan na gumalaw si Elena. Mula sa pagkakasubsob nito sa gilid ng kama, umangat ang ulo nito at direktang tumitig sa akin ang namumungay nitong mga mata. Halatang antok na antok talaga ito ngayon pero pinilit pa rin gumising para siguro i-check ang kalagayan ko. Jake? Jake, thanks God. Gising ka na? Teka lang, kumusta ang pakiramdam mo? May masakit ba sa'yo? Tatawagin ko ang doktor. Taranta nitong bigkas at mabilis na tumayo kaya lang naging maagap akong hawakan ito sa kamay. Mukhang naalimpungatan lang itong si Elena at nataranta bigla nang mapansin nitong nakadilat na ang mga mata ko. Hey, relax. Elena, relax lang. Ayos lang. Ako. Walang masakit sa akin at dito na din galing ang doktor kanina. Nakangiting sagot nito sa akin. Napansin kong biglang nangilid ang luha sa mga mata nito habang nakatitig sa akin.
Hindi ko tuloy mapigilan ang mapangiti. Ang cute kasi nitong tignan ngayon eh. Ang dati nitong masungit na aura sa tuwing nakikita ako ay biglang naglaho. Napalitan iyon ng matinding pag-aalala at malamlam na pagtitig sa akin. Are you sure na ayos ka lang? Teka lang, kanina ka pa ba gising? Bakit hindi mo man lang ako ginising para naman maasikaso kita? Sagot din naman ito sa akin. Napansin kong pasimple nitong pinunasan ang luha sa mga mata at mabilis na nag-iwas ng tingin sa akin na para bang nahihiya. Kung kaya ko lang sana, gusto kong bumangon at ikulong ito sa bisig ko eh. Ang cute kasi nitong titigan ngayon. Kay sarap sa pakiramdam ang mga katagang naririnig ko mula dito. Para bang bumalik ito sa dati. Kung ganito din lang ang pakikitungo nito sa akin, ay sobrang naa-appreciate ko na talaga ang pagtama ng bala sa katawan ko kahit na alam kong maaari kong ikamatay iyon. Pero syempre, galit pa rin ako kay Jolene. Hinding-hindi ko mapapatawad ang babaeng iyon sa kapangahasan na ginawa nito. Paano na lang kung kay Elena tumama ang bala? Eh di lagot na. Siguro, kung nangyari iyon, hinding-hindi ko talaga mapapatawad ang sarili ko. Are you sure na ayos ka lang? Teka lang, ano ang gusto mo? Nagugutom ka ba? Gusto mo bang tanungin ko si Dulcie kung pwede ka nang kakain, muli nitong taong sa akin? Hindi talaga mapalagay kaya naman muli akong napangiti. Ayos lang ako. Huwag mo akong alalahanin, Elena. Teka lang, kung gusto mong matulog, pwede naman dito sa tabi ko eh. Malapad naman itong higaan ko, nakangiting sagot ko dito habang hindi ko maalis-alis ang pagkakatitig ko dito. Sana lang talaga ganito ito palagi kong makipag-usap ito sa akin. Iyong ramdam ko ang care niya. Iyong ramdam ko ang pag-aalala niya sa akin. Naku, hindi pwede. Ayos na ako dito. Teka lang, ano nga pala ang gusto mo? 3:00 pa lang ng madaling araw, muli nitong wika. Ayos lang ako. Sige magpahinga ka na muna. Dito ka na sa tabi ko, promise kasya tayo dito. Para naman makatulog ka din ng maayos. Pagpipilitan ko pero ganoon na lang ang pagkadismaya ko nang muli itong umiling. Ang kaninang tuwa na nararamdaman ko ay napalitan ulit tuloy ng lungkot. Gusto ko lang naman sana itong maramdaman sa tabi ko eh. Kahit sandaling oras lang. Baka. Mamaya kapag magaling na ako, balik na naman sa dati ang pagtrato nito sa akin. Ngayon pa lang kasi, hindi nito kayang pagbigyan ang munting kahilingan ko. Kahit papano, hindi matawaran ang tuwa na nararamdaman sa puso ko nang mapansin kong sa wakas, gising na si Jake. Ibig sabihin lang nito, 100% na ligtas na ito sa kapahamakan na labis kong ipinagpasalamat. Nangako na ako sa sarili ko kanina na magiging mabait at maayos na ang pakikitungo ko dito. Imagine, utang ko dito ang sarili kong buhay. Nagawang iharang ni Jake ang sarili nitong katawan para hindi tumama sa akin ang bala mula sa baril ni Jolene. Elena, sige na. Pwede ka naman talaga dito eh. Walang problema. Hindi naman makakaayap to sa sugat ko kung tatabi ka sa akin eh. Muli nitong wika. Okay na nga siguro ang pakiramdam nito. Makulit na kasi ulit eh. Pero Jake, baka naman alam mo naman malikot akong matulog, di ba? Saka, hindi naman din ganoon kalaki iyang higaan. Paano na lang kung mapahimbing ako sa pagtulog tapos hindi ko na malaya na nadaganan kita? Nag-aalala kong wika pero sa totoo lang, nailang ako. Lalo na at matagal na panahon din naman kaming hindi nagtatabi sa iisang higaan eh. Ayos lang. Ako naman ang nag-insist kaya ako na ang bahalang mag-handle. Here, higa ka na. Parang gusto kong matulog ulit. Epekto yata ng gamot kaya muli na naman akong nakaramdam ng antok. Nakangiti nitong muling wika. Talagang desidido itong gusto akong patabihin ito sa higaan kaya naman wala na akong nagawa pa kundi ang tumango na lang. Sige na nga. Pero huwag mo akong sisisihin kung sakaling i-invade ko iyang higaan mo ha, pabiro kong wika dito. Matamis na ngiting nakaguhit sa labi na tumango naman ito kaya naman no choice na ako, kundi ang mahiga na nga sa tabi nito. Noong una, naaasiwa pa talaga ako pero nang maramdaman ko ang paghawak ni Jake sa kamay ko, hindi ko na napigilan pa ang mapangiti. Siguro naman walang masama kung tatabi ako dito eh. Ito ang nag-insist at isa pa, muntik nang nalagay sa kapahamakan ang buhay nito nang dahil sa akin, kaya dapat lang siguro na pagbigayan ko ito sa lahat ng nais nito. Elena, pwede bang tumagilid ka ng higa paharap sa akin?
Para kasing kumikirot ang sugat ko eh. Kailangan yatang yakapin mo ako para maramdaman ko na ayos lang ako. Narinig kong muling wika nitong si Jake. Sa pagkakataon na ito, may halong paglalambing na ang tono ng boses nito, kaya naman wala na akong nagawa pa kundi ang sundin ulit ang nais. Kaunting-kaunti na lang talaga at magiging spoiled na ito sa akin eh. Pero ayos lang, ngayon lang naman ito eh. May nararamdaman kasing pain sa katawan kaya dapat lang na ibigay lahat ng paglalambing nito sa akin ngayon. Ah, ang sarap. Sige na matulog na tayo. Nakangiti nitong muling wika pagkatapos ko itong yakapin. Hindi ko naman mapigilan ang mapangiti. Nagpasya na din akong ipikit ang aking mga mata. Bago muling nakatulog, naramdaman ko ang pagdantay ng manipis na kumot sa aking katawan. Hindi ko alam kung si Jake ang may gawa noon or may inutusan lang din ba ito. Pero wala na talaga akong time na alamin iyon, lalo na at patuloy nang hinihila ang buo kong kamalayan ko ng matinding antok. Gianna, behave ka na muna, anak. Natutulog pa si Mommy. Hindi ko alam kung nananaginip lang ba ako nang marinig ko ang boses ni Jake na nagsasalita na nasa tabi ko lang kaya naman walang sabi-sabing mabilis akong napabangon. Ouch, Mommy, masakit. Bigla namang wika nito. Wala sa sariling napabaling ang tingin ko dito at hindi ko mapigilan ang mapangiwi nang mapansin kong nakatukod pala ang isa kong kamay sa tiyan ni Jake. Bigla ding dagsa ng realisasyon sa isipan ko. Bigla kong naalala na nandito pala kami sa hospital at naka-confine dito si Jake ngayon. Nandito ako sa higaan nito dahil tumabi ako dito kanina. Sorry. Sorry, Jake. Taranta kong wika. Halos tumalo na ako mula sa higaan nito para makababa kaagad nang marinig ko ang masayang paghagikik ni Gianna. Mommy, gising na po ba kayo or baka naman nagdi-dream lang po kayo? Tanong nito sa akin. Hindi ko naman mapigilan ang mapangiti na mapatingin dito. Hindi ko din tuloy mapigilan ang makaramdam ng hiya nang mapansin kong hindi lang pala si Gianna ang nandito sa silid. Nandito din sila Mommy Trixie at Daddy Dominic at huling-huli ako ng mga ito na imbes na bantayan si Jake, ako itong napahimbing ng tulog sa tabi nito. Nakakahiya. Parang gusto kong lamunin na lang ako ng lupa dahil sa matinding hiya. Dad, Mom, good morning po. Nahihiya kong wika. Ayos lang iyan, iha. Kahit sino aantukin talaga kung magdamag kang magbabantay ng pasyente. Siya nga pala, may dala kaming mga personal mong gamit at mga pagkain. Para naman hindi ka mahirapan na bantayan iyang asawa mo. Nakangiting wika ni Mommy sa akin. Pigil ko tuloy ang sarili kong kiligin dahil sa sinabi nitong si Mommy sa akin. Asawa? Bakit napakasarap sa pandinig ang salitang iyon? Parang napaka-normal na lang kay Mommy na sabihing asawa ko pa rin naman si Jake. Well, siguro dahil natuto nang nagpatawad ang puso ko kaya ako nakakaramdam ng saya ngayon. Wala na ang hate, itinakwil ko na di ang takot. Ang mga nangyari kay Jake ay isang patunay na walang permanente dito sa mundo at mas mabuti pang piliin na magpatawad kaysa naman sa patuloy na magkimkim ng puot sa puso. Tama, bakit nga ba hindi namin subukan ulit? Ang mga masasakit na experiences na nararanasan namin ngayon ay pwede naming gamitin para mas lalong tumibay. Ang pagsasama naming dalawa ni Jake. Mabuti na lang talaga at itong hospital kung saan naka-confine si Jake ay sobrang komportable. Feeling ko nga wala kami sa hospital eh. Malawak ang buong paligid, may malaking refrigerator, dining table at mahabang sofa. Carpeted din ang sahig kaya naman komportable ang bawat kilos at higit sa lahat, may maayos na banyo. Since dumating na sila Mommy at Daddy para bantayan si Jake, pagkakataon ko na din para maligo na muna. Feeling ko kasi nanlalagkit na ang buo kong katawan eh. Itong damit na suot ko, kahapon pa pala ito ng umaga. Imagine, nagawa kong tumabi kay Jake kanina sa higaan nito na hindi man lang ako nakapaglinis ng katawan. Mabuti na lang talaga at nagkusa sila Mommy na. Dalhan ako ng mga personal na gamit kung hindi, mapipilitan talaga akong umuwi na muna ng bahay para maligo at makapagpalit ng damit. Sige lang iha, kami na muna nagbahala dito. Gawin mo na muna ang kung ano man ang nais mo. Nakangiting wika ni Mommy Trixie na labis kong ipinagpasalamat. Tumango naman ako at napasulyap muna ako kay Jake bago ako tuluyang pumasok ng banyo. Pagkadating ko ng banyo, ginawa ko ang mga routine ko. Sinigarado ko din na dala ko na dito sa loob ang damit na isusuot ko mamaya.
Ang alam ko kasi, darating din ngayon ang iba pang mga kapatid ni Jake, kagaya na lang nila Ate Brianna, Kuya Brian, Ate Bella at Fiona. Dadalaw din yata ang mga pinsan pati na din ang kapatid ni Mommy Trixie na si Tito Charles. Kaya nga kailangan ko din talagang maging presentable sa harapan ng mga ito para hindi naman masyadong nakakahiya. Kung alam ng mga ito na hindi okay ang pagsasama namin ni Jake, pero syempre, nandito na ako eh. Ayaw kong ipakita ang isang impresyon na hindi maayos ang pagtrato naming dalawa ni Jake sa isa't isa. Pagkatapos kong gawin ang aking routine, mabilis na din akong naligo. Mabuti na lang talaga at Girl Scout si Mommy eh. Kumpleto ang dala nitong mga personal kong mga pangangailangan. Mula sa shampoo at mga beauty products na pinapahid ko sa aking katawan ay may dala ito. O diba, napakabait na biyanan. Alam kong mahihirapan na din talaga akong makakita ng isang biyanan na kagaya nila Mommy Trixie at Daddy Dominic kaya wala nang dahilan pa para magpakipot. Tutal naman, makukulong na ang karibal ko kay Jake na si Jolene eh. Kasal pa rin kami ni Jake, legal kaming mag-asawa at may anak kami na wala na akong ibang gusto kundi ang maayos ulit ang pamilya namin. Pagkatapos kong maligo, pinatuyo ko lang ang katawan ko gamit ang isang malinis na tuwalya. May hairdryer na din dito sa loob ng banyo, kaya naman hindi na problema ang pagpapatuyo ng buhok. Inabot din yata ako ng halos 1 oras sa loob ng banyo, pero lumabas naman akong fresh. Hindi ko pa nga maiwasan na magtaka dahil pagkalabas ko, hindi ko na nadatnan sila Daddy at Mommy. Si Gianna na lang ang nandito na nasa tabi ng ama nito at halatang naglalambing na naman. Mommy, doon na po. Wow, ganda-ganda naman ng mommy ko. Dad Luok at Mommy, hindi po ba't ang ganda niya, madaldal na wika ni Gianna. Kaagad tuloy akong nakaramdam ng pag-iinit ng aking pisngi. Pambihira ang galing ng anak ko magpalapad ng papel. Halatang may gusto na naman itong hilingin eh. I know maganda naman talaga ang mommy mo eh. Nakangiting sagot ni Jake. Kaagad din naman akong napataas ng kilay at naglakad palapit dito. Tiyase, mag-ama nga kayong dalawa parehong bolero at bolera eh. Nakangiting wika ko. Mula sa maliit na table na nasa gilid lang ng higaan ni Jake, dinampot ko ang wet wipes bago tuluyang lumapit sa higaan ni Jake. Hindi kami nagbibiro. Totoo ang sinabi namin ng anak mo. Maganda ka naman talaga super bango pa, nakangiting sagot ni Jake sa akin. Pigil ko tuloy ang matawa dahil sa kilig. Feeling ko tuloy ngayon para akong bumalik sa pagiging teenager eh. Feeling ko tuloy, muli akong bumalik noong mga panahon na bago pa lang kami nagkakilala nitong si Jake eh. Iyan Nami, tama na iyan. Masyado nang nakakailang iyang mga papuri nyo. Nakangiti kong wika. Hindi ko pa nga maiwasan nang marinig ko ang mahinang paghagikik ni Gianna. Daddy, look at Mommy. Parang may lagnat siya. Namumula ang face niya eh. Sambit nito. Kaagad namang namilog ang mga mata ko sa pagkagulat. Napahawak pa nga ako sa aking pisngi habang hindi ko mapigilan na mapatitig kay Jake na noon ay tatawa-tawa lang habang nakatitig din sa akin. Grabe, feeling ko, pinagkaisahan yata ako ng mag-ama ko ah. Naku, kayong dalawa talaga tama na nga yan. Gianna, big girl ka na, help mo na lang ako na punasan si Daddy. Nakangiting wika ko kay Gianna. Kaya ko nga dinala dito sa higaan ni Jake itong wet wipes kasi balak ko itong punasan. Para naman maginhawaan kahit papaano. Kaunting punas lang naman sana sa pisngi, kamay at paa. I'm busy, Mommy. Kayo na lang putsa ka, dapat wife po ang dapat magpunas sa husband as a sign of love. Nakangiting sagot ni Gianna at mabilis itong umalis mula sa tabi ni Jake at naglakad patungo sa sofa. Hindi ko tuloy mapigilan ang mapataas kilay. Pambihirang bata ito, ang galing lumusot ah. May nalalaman pang sign of love. Hayaan mo na and it's okay, Elena. Hindi mo naman kailangan gawin ito eh. Saka, unang araw ko pa naman dito sa hospital. Hindi pa ganoon kadumi ang katawan ko, nakangiting wika ni Jake sa akin. Kaagad naman akong umiling. No. I insist. Saka, hindi naman mabigat na gawain itong gagawin ko eh. Relax ka lang dyan, ako ang bahala sa iyo. Nakangiting sagot ko dito. Nag-umpisa ako sa pisngi ni Jake na magpunas hanggang sa nakarating ako sa liig nito, patungo sa braso at kamay nito.
last ang binti at paa at kahit na tumutol si Jake sa ginagawa ko, dahil dinadahilan nito na baka mapagod daw ako, hindi ko pinakingan. Maliit na bagay ito kumpara sa ginawa nitong paglitas nito sa buhay ko, kaya ayos lang. Thank you, Elena. Akala ko talaga, bored ang maging pasyente pero hindi ko akalain na mas masaya pala ang ganito. Nakangting wika ni Jake. Nagtatanong ang mga matang napatitig ako dito. Ano ang ibig mong sabihin? Kiyese, paano mo naman nasabing masaya ang maging pasyente aber? Nakataas ang kilay na tanong ko dito. Well, basta nandito ka lang palagi sa tabi ko, masayang masaya na ako. Nakangiting sagot nito sa akin. Napakagatlabi tuloy ako nang wala sa oras dahil sa kilig na nararamdaman ko bigla. Tinamaan lang ng bala, bigla na lang naging cheesy ang nilalaman ng pananalita nitong si Jake. Kanina ko pa napapansin eh. Pagkatapos kong punasan si Jake, sakto naman na pumasok ang doktor nito. Tiningnan nito ang kondisyon ni Jake, at nang sinabi nito na okay naman daw ang mga laboratory test ni Jake, mas lalo pa akong natuwa. Ibig sabihin, okay na talaga at wala nang ibang gagawin itong si Jake. Kundi ang magpahilom ng sugat at pwede na kaming umuwi. Pagkaalis ng doktor, inasikaso ko na din ang pagpapakain dito. Very cooperative naman si Jake sa lahat ng oras kaya hindi ito mahirap alagaan. Pagkatapos nitong kumain, nangulit lang ito ng kaunti at kung ano-anong mga topic ang napag-usapan bago ito muling nakatulog. Kinahapunan, dumating ang mga kapatid ni Jake. Nagtaka pa nga ako dahil pagkatapos ng kaunting kumustahan at beso-beso, niyaya ako ni Fiona na lumabas dahil may pag-uusapan daw kami kaya naman kaagad na din akong nagpasyanod. Tulog pa rin si Jake at wala namang problema na iwan ko ito saglit lalo na at nandito naman ang iba pang mga kapatid nito. Sa isang coffee shop kami nakarating ni Fiona. Umorder muna kami ng kape bago namin inukupa ang isang table na malayo sa nakakarami. Mukhang importante ang dala mong balita. May problema ba? Nagtatakang tanong ko kay Fiona. Seryoso ang mukha nito at halatang importante talaga ang sasabihin nito sa akin. Elena, hindi ko alam kung good news or bad news ito para sa iyo pero kailangan mo itong malaman. Patay na si Jolene. Seryosong wika nito sa akin. Natigilan naman ako. Ha? Anong sabi mo? Wala na siya. Paanong nangyari iyon? Nagtatakang tanong ko dito. Nagulat din kami sa balitang natanggap namin kaninang umaga. Ang sabi sa akin ng nakausap kong imbestigador, binugbog daw si Jolene sa loob ng selda nito, tapos dinugo daw at nakunan na siyang dahilan ng kanyang kamatayan. Seryosong wika nito sa akin. Kaagad namang nanlaki ang mga mata ko sa pagkagulat. Hindi ko talaga ito inaasahan. Ano? Paanong nangyari iyon? I mean, kung buntis si Jolene, sino ang ama ng bata? Alam ba ni Jake ang tungkol sa pagdadalang tao ng babaeng iyon? Seryosong tanong ko. Sobrang lakas ng kabog ng bundok ko sa hindi malamang dahilan. Don't know kung alam ni Kuya DJ ang tungkol sa pagbubuntis ni Jolene, pero sana, ano't anuman, wag sana itong maging dahilan para muling bumalik ang galit mo kay Kuya. Hindi pa naman natin sure kung siya talaga ang ama eh. Kumukuha din ako ng lakas ng loob para kausapin si Kuya at tanungin tungkol sa bagay na ito. Sagot din naman ito sa akin. Hindi naman ako nakaimik. Feeling ko, biglang lumaki ang ulo ko sa mga nalaman ko. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko sa mga sandaling ito, pero isa lang ang sigurado ako. Sobrang naguguluhan ako sa mga balitang narinig ko ngayon lang. Paano na nga lang pala kung sa pangalawang pagkakataon, si Jake ang nakabuntis kay Jolene? Once na pagkakamali, kaya kong palagpasin pero ang pangalawang pagkakamali, God, baka naman magmukha na akong tanga noon. Balak kong umuwi na muna ng penthouse para makapag-isip. Hindi ko kasi alam kung ano ang mararamdaman ko pagkatapos naming mag-usap ni Fiona. Patay na si Jolene at buntis ito. Si Jake ba ang ama? God! Kung si Jake na naman, kaya ko ba ulit magbulag-bulagan at pilitin ayusin ang alam kong sirang-sira na naming relasyon? Wala sa sariling napatigil ako sa paghakbang. Naguguluhan ako lalo na at sa kailalim-laliman ng puso ko, nagsusumigaw ang katotohanan na paano pala kung hindi naman pala si Jake ang ama. Husgahan ko na lang ba siya ng ganoon kabilis lang na hindi man lang ito tinatanong kung ito ba talaga ang ama ng ipagbubuntis ni Jolene. Although, patay na si Jolene pero masakit pa rin isipin na paano na lang pala kung si Jake ulit ang ama.
E di nakadalawa sila. Nakadalawa sanang anak si Jake sa babaeng iyon. Naguguluhan ako. Hindi ko alam kung ano ang sunod na hakbang kong gagawin, kaya naman nang may humintong taxi sa harapan ko, pinara ko iyon at muling nagpahatid pabalik sa hospital. Proper communication is must pa naman daw para sa dalawang taong hindi masyadong nagkakaintindihan, kaya naman siguro, mas dapat kong piliin ngayon na kausapin si Jake para magkalinawan kami. Yes, iyon naman siguro ang tama eh. Tama na siguro ang kakatakbo sa problema. Nakakapagod na ang ganoong bagay, and once and for all, dapat sigurong ang mga ganitong klaseng problema ay maayos naming pag-usapan dalawa ni Jake. Ayaw ko nang ang mas maapektuhan sa ganitong mga senaryo ay si Gianna na. Naman, hindi ko din siguro kakayanin kapag makita ko ulit na sa bandang huli, si Gianna ang magdurusa. Alam kong uhaw na si Gianna sa isang masaya at kumpletong pamilya. Hindi din kasi tama na sarili ko lang na nararamdaman ang iisipin ko. Hindi na kami pabata ng pabata, kaya dapat lang naayusin na ang mga ganitong klaseng sigalo. Maayos naman akong nakasakay ng taxi at nagpahatid sa naturang hospital. Pagkababa ko ng taxi, muli na naman akong inatake ng takot. Parang gusto na namang magbago ang isipan ko, kaya naman dahan-dahan ang bawat paghakbang, naglakad ako papasok ng hospital at diretso patungo sa kwarto kung saan nakakonfine si Jake. Kaya lang, bago pa ako nakarating, sa may hallway mismo, nakasalubong ko naman sila Mommy Trixie at Daddy Dominic. Kasama ng mga ito si Gianna. Elena, ihahapon na. I think, kailangan na naming umuwi kasama si Gianna. Mabuti naman at nandito ka na. Si Fiona na lang ang naiwan sa kwarto ng asawa mo, nakangiting wika ni Mommy sa akin. Asawa? Kay sarap sanang pakinggan. Pero kailan ko ba tuluyang maramdaman sa puso ko ang tuwa sa tuwing naririnig ko ang katagang mag-asawa daw kami ni Jake? Kailan ako magkaroon ng peace of mind na ang lalaking labis kong minahal ay akin lang talaga? Na sana, wala na akong magiging kahati sa puso nito. Mom, pasensya na po kung medyo natagalan akong nakabalik. Opo, ako na po ang bahala kay Jake. Pilit ang ngiti sa labi na bigkas ko bago ko binalingan ang tingin si Gianna at hinawakan sa kamay. Baby, magpakabait ka ha? Sina lolo at lola na muna ang bahala sa iyo at busy pa ang mommy, nakangiting wika ko dito. Kaagad naman itong tumango. Yes po, mommy. I love you po, sagot nito sabay yakap sa akin. Nakangiti ko naman itong yakap habang kitang-kita ko ang tuwa sa mga mata nila Mommy at Daddy na tahimik lang na nakamasid sa aming dalawa ni Gianna. I love you too, baby, mahinang sagot ko. Pagkatapos noon, sila Daddy at Mommy naman ang hinarap ko para magpasalamat dito. Mom, Dad, thank you po. Thank you dahil hanggang ngayon, nandito po kayo sa tabi ni Gianna, pati na din ni Jake at sa akin din po. Nakangiting sagot ko dito. Kaagad din naman akong hinawakan sa kamay ni Mommy. Ilang saglit akong pinakatitigan bago ito nagsalita. Elena, always remember that we are family. Whatever happened, nandito lang kami ng daddy ninyo para suportahan at i-guide ang pagsasama niyong dalawa ni Jake. Always remember na sa buhay magkarelasyon or buhay mag-asawa, hindi talaga nawawala ang problema. Pero iha, maniwala ka sa akin or hindi gusto din namin na magiging masaya at tahimik na ang pagsasama niyong dalawa ng anak ko, sagot din naman ito sa akin. Wala sa sariling napatango ako. Thank you, Mommy. Thank you po. Nakangiting sagot ko dito. Kahit papaano, gumaan ang pakiramdam ko sa sinabi ni Mommy sa akin. Sana lang maayos na ang lahat-lahat. Kung may problema ang pagsasama naming dalawa ni Jake, I think, mas naging maswerte pa rin ako, higit kanino pa man. Kahit kailan, never na pinaghimasukan ng mga magulang at mga kapatid ni Jake ang bawat desisyon na ginagawa ko sa buhay ko. Lumayo man ako noon, naging hayagan man ang kagustuhan kong makipag-divorce kay Jake pero nandyan pa rin sila. Itinuturing pa rin akong parang isang parte ng pamilya at masaya ako doon. Sobrang na-appreciate ko ang bagay na iyon. Nang tuluyan nang naglakad paalis sila Mommy at Daddy kasama si Gianna, muli kong inihakbang ang aking mga paa patungo sa silid ni Jake. Sa pagkakataon na ito, medyo magaan na ang pakiramdam ko at ngayon ko lang din lubusan na napatunayan na mas okay pala ang ganito. Okay na may nakakausap ako kaysa naman sa solohin ko ang dinadala ng puso. Pagdating ko sa pintuan ng silid ni Jake, hindi ko pa nga maiwasan na magtaka nang mapansin kong nakaawang iyon.
Akmang sisilip sana ako pero narinig ko naman ang seryosong boses ni Fiona. Kausap nito si Jake na ngayon ay nakaupo na sa higaan nito. Sa bagay, maghapon pala akong nawala. Siguro, kaya na nitong maupo kahit na medyo malubha ang sugat na tinamo nito dulot ng pagkakabaril. Ano ngayon ang plano mo? I think, kanina nang makausap ko si Elena, iniisip niya na nagkasala ka ulit ng dahil sa Jolene na iyon, narinig kong wika ni Fiona. Para naman akong kakapusin sa paghinga dahil narinig ko ang pagbangit nito sa pangalan ko. Imbes na papasok ako sa loob ng kwarto, wag na lang. Kawalang asal ang makinig sa pag-uusap ng ibang tao, pero kung ito man ay makakatulong para maibsan ang pag-aalangan ko, not naman diba? Matagal ko nang tinapos ang relasyon namin ni Jolene. Simula noong akala ko tuluyan nang nawala si Elena sa akin. Itinigil ko na din ang relasyon namin. Kaya lang naman hindi ko siya mabitaw-bitawan dahil kay Jason. Sa anak naming si Jason. Walang kasalanan ang bata sa mga nangyari at gusto kong ibigay sa kanya ang para sa kanya bilang anak ko, seryosong sagot ni Jake kay Fiona. Hindi ko naman malaman kung maniniwala ba ako sa lahat ng mga sinabi ni Jake, ngayon lang lalo na at imposible iyon. Nagawa na nitong pumatol kay Jolene tapos sasabihin nito kay Fiona na simula nang nawala ako sa buhay nito, itingil na daw nito ang bagay na iyon. Impossible. So, dapat mong kausapin si Elena tungkol dito. Nakita ko kanina ang naging reaksyon niya nang nalaman niyang patay na si Jolene. Nagulat siya at the same time alam kong nadismaya din siya nang malaman niyang namatay si Jolene na buntis, sagot naman ni Fiona. At iniisip niyang ako ang ama, diba? Come on, Fiona, bakit ba kailangan mo pa siyang kausapin tungkol sa bagay na ito? Bakit hindi na muna ako ang nilapitan mo para kausapin? Seryosong tanong ni Jake dito. Sorry, karapatan ni Elena na malaman ang tungkol dito. Saka, talaga bang ikikwento mo ba sa kanya ang nangyari kay Jolene? Maaaring hindi, diba, kasi alam ko naman na ayaw mo siyang mag-alala sagot naman ni Fiona dito. Para namang naupos na napasandal ako sa pintuan ng kwarto. Pigil ko ang sarili ko na tuluyan ng pumasok sa loob na makisali sa pag-uusap ng dalawa pero para bang bigla akong nawala ng lakas ng loob. Kung totoo ang mga sinasabi ni Jake ngayon, nakakatuwang isipin na noon pa man, nagsisisi na pala talaga ito sa kasalanan na nagawa nito sa akin. Siguro, masyado lang akong naging emotional. Naging sarado ang puso at isipan ko sa mga paliwanag nito. Sa bagay, kay hirap din kaya ng naging sitwasyon ko. Sobra ako nasaktan sa mga nangyari. Mahal ko si Jake, mahal ko ang pamilyang binuo namin. Pero, si Jake lang ba talaga ang nagkasala sa relasyon naming dalawa? God, hindi. Kahit ako, alam ko sa sarili ko na malaki ang pagkukulang ko. I love her at hindi ko alam kung mahal pa ba ako in Elena. Alam kong kaya lang naman siya pumayag na muling tumira sa bahay namin nang dahil kay Gianna. But of course, hindi ako susuko. Patuloy akong aasa na sana dumating ang time na maghilom ang sugat at tuluyan na akong patawarin ni Elena. Seryosong wika ni Jake kay Fiona. Hindi ko na kaya pang pakinggan ang sinabi nito. Para kasing madudurob na ang puso ko sa damdaming hindi ko maipaliwanag. Para akong nagising sa isang malungkot na bangungot kasabay noon ang mumunting pag-asa na nabuhay sa puso ko. Hindi ko na kaya pang pakinggan ang mga susunod pang sasabihin ni Jake tungkol sa akin. Tama na siguro sa akin na makita ko itong nagsisisi na sa ginawa nitong pagkakamali sa relasyon namin bilang isang mag-asawa. Papaniwalaan ko din ng buong puso ang sinabi nitong hindi naman daw talaga ito ang ama ng ipinagbubuntis ni Jake. Tahimik akong naglakad palabas ng hospital. Muling nag-abang ng taxi at nagpahatid ako sa isang flower shop para bumili ng bulaklak. Yes, kulay puting rosas. Bakit, lalaki lang ba ang pwedeng magbigay ng bulaklak sa kanyang babaeng iniiro? Pwede din naman ang babae kaya iyon ang gagawin ko ngayon. Bibili ako ng bulaklak bilang peace offering sa asawa ko. Kay Jake at simula ngayon. Ayaw ko nang isipin pa ang mga masasakit na nakaraan. Ang mga nangyari sa amin sa nakaraan ay magiging malaking lesson na lang siguro iyon sa aming dalawa. Pagkatapos na maisaayos ang bouquet of white roses na binili ko, muli akong sumakay ng taxi. Nagpahatid ulit ako sa hospital. Pagdating ng hospital, dumiretso na ako sa kwarto ni Jake. Hindi na din ako kumatok pa at basta na lang akong pumasok sa loob at hindi ko mapigilan ang magulat nang nadatnan ko itong kausap pa rin si Fiona.
Hindi pa rin pala taops ang dalawa sa kung ano man ang pinag-uusapan ng mga ito. Nang mapansin ng mga ito ang pagdating ko, mabilis na ding tumayo si Fiona. Finally, makakauwi na din ako, nakangiting wika nito sa akin, sabay titig nito sa hawak kong mga bulaklak. Si Jake naman, tahimik lang pero kita ang tuwa sa mga mata nito habang nakatingin din sa akin. Sorry, Fiona, medyo natagalan ako. Kay hirap palang kumilos kapag walang sariling sasakyan, nakangiting wika ko. Pagkatapos noon, walang pag-aalinlangan na naglakad ako palapit sa higaan ni Jake at iniabot ko dito ang dala kong bulaklak. For you, nakangiting wika ko. Kunot noon namang tumitig ito sa akin. Jake, hindi na uso ngayon na lalaki lang ang nagbibigay ng bulaklak sa babae. Kung kaya ninyong mga lalaki na bumili ng bulaklak para sa iniirog nyo, ganoon din kaming mga babae. Hindi ba, sis-in-law, Fiona, nakangiting wika ko. Napansin kong kaagad namang tumango si Fiona habang may malapad na ngiti na nakaguhit sa labi nito. Of course, sagot nito. Para sa akin ito. Well, thank you. Hindi ko inaakala na makakatanggap pala ako ngayon ng isang napakagandang regalo mula sa babaeng mahalaga sa akin, nakangiting wika ni Jake. Nakatitig ito sa bulaklak na hawak nito, kaya naman hindi ko mapigilan ang mapailing. Napakaliit na bagay pero parabang napakalaking halaga nito para dito. Sos, maliit na bagay. Teka lang, akin na iyan at baka malanta pa iyan kaagad kapag patuloy mong hawakan. Mahalang bili ko dyan no, pabiro kong wika sabay agaw sa bukwet na hawak nito. Cute, Elena, pasalubong mo sa akin yan, of course, dapat kong hawakan, sagot din naman ito sa akin. Nga, alam ko naman ang tungkol sa bagay na iyan pero baka naman hindi mo. Na ako pansinin yan dahil nasa bulaklak na lang na iyan nakatuon ang buo mong atensyon, nakataas ang kilay na sagot ko dito. Napangiti naman ito. Pagkatapos noon, tumitig sa kawalan bago muling ibinaling ang tingin sa akin. Ano ang gusto mong pag-usapan natin? Seryosong tanong nito. Naupo naman ako sa couch na nasa tabi lang din ng higaan nito at kunwaring nag-isip. Cute, I know gusto mong malaman ang tungkol kay Jolene. Well, sasabihin ko na sa iyo na hindi ako ang ama ng batang ipinagbubuntis niya ngayon at kahit kailan, hindi kami nagkaanak, seryosong wika nito sa akin. Kaagad din namang napakunot ang noo ko sa matinding pagkagulat. Alam ko na, narinig ko kanina na hindi nga ito ang ama sa kasalukuyang ipinagbubuntis ni Jolene, pero ang sabihin ito sa akin na never siyang nagkaanak dito. Malabo naman yata iyon. Paano iyong bata na ang alam ko nasa pangagalaga na nila daddy at mommy? Ano iyon, joke lang. Hindi nag-exist. She's manipulator bitch. Sa loob ng mahigit 2 taon, hindi ko akalain na nagawa niya akong papaniwalain sa isang kasinungalingan. Ni hindi ko man lang iyon napansin at nagawa kong magtiwala sa kanya dahil ang akala ko totoo lahat ng mga sinabi niya, seryosong muli nitong wika sa akin. Ano ang ibig mong sabihin? Jake, hindi ko maintindihan, seryosong tanong ko dito. Kung ano man ang nangyari ngayon kay Jolene, deserved niya iyon. Sinira niya ang buhay ko at lalong sinira niya ang buhay mag-asawa natin, Elena, muli nitong sambit. Sa pagkakataon na ito, ramdam ko na ang galit sa puso niya. Mula sa tagiliran nito, may inilabas itong isang puting sobre at iniabot sa akin. Kakabigay lang niya ni Fiona sa akin kanina at hanggang ngayon, hindi ko alam kung maniniwala ba ako sa kung ano man ang nakasulat dyan. Lalo na at 2 years ago, may ibinigay din na kagaya ng ganyan si Jolene sa akin na nagpatunay na ako talaga ang ama ni Jason. Seryoso nitong wika sa akin. Hindi naman ako nakaimik. Kunot noo kong binuksan ang nasabing sobre at binasa ang nilalaman at ganoon na lang ang panlalaki ng ihi, mata ko sa pagkagulat nang mabasa ko ang isang katotohanan na hindi ko inaasahan. Negative. Hindi mo anak ang batang iyon? Mahina pero seryoso kong tanong dito. Iyan ang nakasaad sa dokumento at mismong si Fiona ang gumawa ng paraan para maisagawa ang panibagong city test. Una pa lang, sinabi niya na sa akin na duda daw siya sa bata. Actually, noon pa man, naging hayagan na si Fiona sa pagpapakita na hindi daw siya maniniwala na may anak ako sa labas. Pero todo tanggi ako. May ZT test report din akong hawak Galing iyon kay Jolene at malinaw na nakasulat doon na ako ang ama, seryoso nitong sagot sa akin. Hindi naman ako makapaniwala sa narinig. Feeling ko, bigla akong na-stress sa aking narinig. Bakit ganito?
Kung saan naman ayos na sa akin at tanggap ko nang nagkaanak ito sa labas, saka naman ito nangyayari. Kung saan naman nagawa ng tanggapin ng halos lahat si Jason, saka naman ito nangyayari. Paking Jolene, hindi ko akalain na ganito pala kaitim ang budhi ng babaeng iyon. Hinding-hindi ko siya mapapatawad sa ginawa niya, puno ng galit sa boses na muling bigkas ni Jake. Wala sa sariing na ilapag ko ang psychiatrist test report na hawak ko. Hinawakan ko ito sa kamay at mahinahon na nagsalita. Patay na siya, hindi magandang magtanim ka pa rin ng galit sa kanya. Jake, hindi lang ikaw ang niluko ni Jolene, lahat tayo at buong pamilya. Pero, palagi mong tandaan, walang kasalanan ang bata dito. Biktima lang din siya sa walang budhi niyang ina, seryosong wika ko dito. Napansin kong saglit itong natigilan. Umiling ng makailang ulit at seryoso akong tinitigan sa mga mata. Sila ang dahilan kung bakit mo ginustong lumayo sa akin noon, Elena. Alam mo bang halos mabaliw ako noon? Miss na miss kita, palagi kang hinahanap ng puso ko. Sa palagay mo ba, ganoon lang kadali ang makalimot sa perwisyo na ginawa ni Jolene sa buhay ko? Aminado naman akong kasalanan ko na pumatol ako sa kanya pero ang lokohin niya ako ng ganito, sobra-sobra iyon. Kung hindi lang siguro, dahil kay Gianna, baka matagal ko na ding tinapos itong paghihirap ko, seryoso nitong sagot sa akin. Si Gianna at ang inaakala kong anak na si Jason na lang ang nagbibigay ng lakas sa akin para lumaban sa araw-araw na buhay. Tapos nitong huli, malalalaman kong muli na naman pala akong niluko ng babaeng iyon. Alam mo, kulang pa ang kamatayan bilang kabayaran sa ginawa ng babaeng iyon sa pagsira ng buhay ko, muli nitong sambit. Wala sa sariling kaagad ko din naman itong hinawakan sa kamay. Sa pamamagitan noon, gusto kong iparamdam dito na ayos lang. Na nandito na ako at ready na akong damayan ito sa lahat ng oras. Na sa pagkakataon na ito, hindi na din ako maduduwag na harapin ang mga problema. Hindi na ako tatakbo at susubukan kong ayusin ang mga dapat ayusin. I am sorry. Jake, I'm sorry sa mga nangyari. Pareho tayong nanumpa sa harap ng altar na magsasama sa hirap at ginhawa, palagi kong sinasbi sa iyo noon na mahal kita pero naging duwag ako. I think, hindi din kita na ipaglaban. I mean, hindi ko din napanindigan ang sinasabi ko iyong mahal kita dahil hindi ko na ipaglaban iyon, naging duwag ako gayong kung totoosin, nasa akin lahat ng legal na karapatan. Hinayaan kong magtagumpay si Jolene na wasakin ang pamilya natin at tuluyan kang maagaw sa akin. Seryoso kong wika dito. Napansin ko ang biglang paglamalam ng mga mata nito habang nakatitig sa akin. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi ko na din mapigilan pa ang mapahagulhol ng iyak sa harapan nito. Siguro, wala nang dapat pang itago. Siguro, ito na iyong tamang pagkakataon para tulungan ang mga sarili na maghilom ang sugat sa puso at tuluyan ng ibaon sa limot ang mga masasakit na nangyari sa nakaraan. Naging biktima kami ng isang taong walang ibang gusto, kundi ang wasakin ang kasal naming dalawa. At iyon ay si Jolene at nagtagumpay ang babaeng iyon sa nais nito, pero wala pala talaga sekreto ang hindi mabubunyag. Alam kong masakit para kay Jake ang katotohanan na hindi naman pala nito anak ang batang pilit din nitong inilalaban kay Jolene pero nandito na ako sa tabi nito bilang asawa, gagawin ko ang lahat para matulungan itong makamove on. Nangyari na ang hindi dapat mangyari at wala na kaming magagawa pa kundi tanggapin. Ang mga nangyari sa nakaraan ay magiging aral na din sa amin iyon para mas maging matatag sa pagharap sa hamon ng buhay. Sa mga susunod na pagkakataon, hindi ko nahahayaan pa na may isa pang Jolene na darating sa buhay namin para wasakin ulit ang aming pamilya. Hindi na pwede iyon. Hinding-hindi na. No. Kahit kailan wala kang kasalanan. Dito, Elena. Responsibilidad kong protektahan ang pamilyang binuo natin pero naligaw ako ng landas. Ang lakas ng loob kong magpadala sa tukso noon pero takot naman akong harapin ang lahat ng consequences na posibleng mangyari. And now, here I am. Hindi ko alam kung paano muling haharapin ang umaga sa kabila ng nalaman ko na namang sa maraming pagkakataon, muli na naman pala akong naluko ni Jolene. If this is divine karma, deserve ko ito, seryoso nitong wika sa akin. Kaagad din naman akong napakala sa pagkakayakap dito. Seryoso ko itong tinitigan sa mga mata at nakangiting nagsalita. Mag-asawa pa rin tayo at pangako, kahit na ano ang mangyari, mananatili na ako sa tabi mo, Jake.
Hindi ko napapayagan pa ang kahit na sino na muling pumasok sa buhay natin at muling wasakin ang pagsasama natin. Seryoso kong wika. Naramdaman ko naman ang kusang pagdampi ng kamay nito sa aking pisngi para punasan nito ang luha mula sa aking mga mata. Elena, no. Ayos lang. Nangako na ako sa iyo na papakawalan na kita. Hindi porket nangyari ito, magiging basehan na din para mapipiltan kang manatili sa tabi ko. Nahihiya ako at tanggap ko na hindi mo deserved ang isang lalaking kagaya ko. Seryoso nitong wika sa akin. Kaagad din namang napakunot ang noo ko sa sinabi nito at nang ma-analyze ko na ang kung ano ang ibig nitong sabihin, walang sabi-sabi at malakas ko itong hinampas sa balikat. Ano? Anong sabi mo? Abat Jake, nakikita mo ba? Umiiyak na nga ako, di ba? Lahat ng gusto kong sabihin, sinabi ko na tapos ikaw. Akala ko ba, gusto mong mabigyan ng isang masaya at kumpletong pamilya ang anak nating si Gianna? Seryosong tanong ko na noon ay gulat na gulat. Namang si Jake. Ang luha na gusto pa sanang kumawala sa mga mata mo ay nahihiya nang biglang bumalik yata sa pinangalingan nila. Paano ba naman kasi, drama na sana kanina lumambot na ang puso ko, pero bigla na namang hihirit ng ganito. Elena, hindi naman iyon ang... basta, hindi ako papayag. Ayaw ko nang maghiwalay tayo at simula ngayong araw. Ayaw ko nang marinig pa ang salitang divorce na iyan at kung sakaling may panibagong Jolene na dumating sa buhay natin, kaibigan ko naman ang kapatid mong si Fiona eh. Marami siyang koneksyon sa underworld, diba? So, hindi na kailangan maghintay ng matagal para. Hey, ano ba iyang mga lumalabas sa bibig mo? Sorry, Elena, hindi na mangyayari ang kung ano man ang iniisip mo. Natuto na ako sa buhay at never na akong titingin sa ibang babae. Saka, naniwala ka naman na papakawalan pa kita. Kunwari lang iyon, hahaha. Ginawa ko ang lahat at pati ang anak mo, kinasabwat ko para lang bumalik ka sa akin tapos ganoon lang. Hahayaan kong mawala ka sa akin ulit? No, hindi na mangyayari iyon, nakangiti nitong wika. Ano? Kinasabwat? Ano iyon? Hindi ba't atat kang may file ang divorce natin? Paano na naman nasali si Gianna dito? Yamot kong tanong. Well, liban sa pagkakasakit ni Gianna, dahil totoo naman talaga iyon, hindi ko akalain na magaling palang artista ang anak natin. Napapayag kanyang sa bahay na muna tumira para makasma ka namin, nakangiting sagot nito. Kaagad din namang naningkit ang mga mata ko sa pagkagulat. Walang sabi-sabing naupo ako ulit sa couch at kung hindi lang siguro injured itong si Jake, kay sarap sa bunutan eh. Nagtagal pa ng ilang araw si Jake sa hospital bago pinayagan ng doktor na nito lumabas at sa bahay na lang tuluyang magpapagaling ng sugat nito. Naging maayos naman ang mga sumunod na mga araw sa buhay namin. Habang nagpapagaling si Jake, ako ang personal na nag-aalaga kay Dito at alam kong mas lalo kaming naging close sa isa't isa. Wala na ang galit, wala na ang tampo sa puso ko bagkos, mas itinoon ko ang buo kong atensyon kay Gianna pati na din kay Jake, lalo na at alam kong iyon naman talaga ang tama eh. Para ano pa at magsumbatan kami gayong patay naman ang taong nagiging kaagaw ko dito, diba? Umaasa na lang ako na sana hindi na maulit kung hindi, baka tuluyan ko nang hindi layuan itong si Jake eh. Kumabaga. Last chance na ito kung bukas, magkasala ito at ang involved ay babae, tapos na talaga kami. Hindi na pwede ang sorry dahil hindi na ako magpapatawad. Jake, bakit hindi mo pa iniinom ang gamot mo? Kakatapos lang namin kumain ng breakfast nang mapansin kong hindi pa rin ginagalaw nitong si Jake ang gamot na dapat nitong inumin ngayong umaga. Mukhang may bumabagabag sa isipan nito kanina pa lalo na at medyo tahimik ito which is very unusual ngayong umaga. Sorry. Kaagad din naman itong sagot sabay dampot ng gamot at mabilis na ininom iyon. Daddy, Mommy, pasok na po ako sa school. Bye po, nakangiting paalam naman ni Gianna. Nakangiti naman akong tumango at isa-isa pa kaming nilapitan ni Gianna at humalik sa pisngi namin ni Jake. May isang kasambahay na naka-assign na. Sasama na maghahatid at sundo kay Gianna sa school. Para naman hindi lang driver ang kasama ng anak ko sa biyahe, patungo sa eskwelahan nito at isa pa, para pagdating ng school, may mag-a-assist pa rin dito. Hindi na kasi talaga bumalik si Yaya Gloria eh. Balita namin, hindi na ito pinayagan pa ng mga anak at asawa na magtrabaho which is naiintindihan naman namin dahil may edad na din kasi talaga ito. Pagkaalis ni Gianna, si Jake naman ang inasikaso ko.
Niiyaya ko ito sa garden para makapagpaaraw man lang. Ganito naman palagi ang routine namin eh. Magpapaaraw ito sa umaga pagkatapos tutulungan ko itong makabalik ng sarili nitong kwarto makaligo at malinis ang sugat nito. Sanay na ako sa ganitong gawain at feel na feel ko ang pagiging asawa ni Jake kahit na hindi naman na kami nagsasama sa iisang silid. Nakapagpatawaran na kami, nangako na din naman si Jake na hindi na ito papatol sa kahit na kaninong babae pero hindi naman ibig sabihin na pwede na ulit. I mean, kahit na nagsasama kami sa iisang bubong at pareho naming ginagampanan ang pagiging magulang namin kay Gianna pero hiwalay pa rin naman ang aming silid. Basta, feeling ko na sanay na din ito sa ganitong setup at nahihiya naman akong mag-open up na okay na. Na pwede na ulit kaming magsama sa iisang silid na kagaya ng dati. Tutal naman mag-asawa kami kaya lang nahihiya ako. Baka kung ano ang isipin nito sa akin eh. Baka isipin nito na masyado akong atat na makatabi ito sa kama, gayong nagpagaling pa nga ng sugat. Thank you, Elena. Pasensya na ka kung medyo naging pabigat ako sa iyo nitong mga nakaraang linggo ha. Hayaan mo, babawi ako. Habang nasa garden kami, bigla na lang nagsalita si Jake. Nakangiti ko naman itong hinarap. Nako, hindi ka pabigat, Jake. Saka, hindi ka naman masyadong alagain kagaya ng isang sangol kaya ayos lang, sagot ko din dito. Napansin kong saglit itong natigilan. Tumitig sa kawalan at narinig ko ang mahina nitong buntong hininga bago muling nagsalita. Lalo yata akong nakakaramdam ng guilt sa mga nangyari, sambit nito. Mahina ang boses pero dinig na dinig ko iyon at ramdam ko ang bigat. Ha? Bakit? I mean, para saan, nagtataka kong tanong dito. Tungkol sa lahat ng bagay. Gusto kong mag-move on pero sa tuwing nararamdaman ko ang presensya at pag-aalaga mo sa akin, hindi ko maiwasan na makaramdam ng kirot sa puso, seryosong sagot nito sa akin. Hindi naman ako nakaimik lalo na at hindi ko maintindihan kung ano ang ibig sabihin ito. Elena, nahahiya ako sa iyo at sa sarili ko. Dahil noong ikaw ang nagkasakit, wala ako sa tabi mo. Hindi ko man lang naiparamdam sa iyo ang aking pag-aalaga bagkos, puro sama ng. Jake, akala ko ba gusto mo nang kalimutan ang nakaraan at gusto mo nang mag-move on? Ano na naman ito? Bakit parang gusto mo na namang ibalik ang topic sa nakaraan nating dalawa? Seryosong tanong ko dito. Elena, ayos lang. Huwag mo nang sabihin pa ang gusto mong sabihin. Napatawad na kita so ibig sabihin, kinalimutan ko na din ang lahat-lahat ng mga pagkakamali mo. Jake, gusto kong mag-umpisa ulit, kasama ka at ng anak nating si Gianna. Sorry. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa akin pero pakiramdam ko, hindi din kasi gagaan ang kalooban ko kung hindi ko ito masabi. Malaki ang pagkukulang ko sa pamilyang ito at sana, makabawi pa ako, Elena, seryosong wika ni Jake. Ramdam ko ang bigat sa bawat katagang binitiwan nito, kaya alam kong hanggang ngayon, inuusig pa rin yata itong si Jake ng matinding konsensya dahil sa mga pangyayari sa nakaraan. I understand. No worries, tutulungan kitang makabangon ulit, Jake. Saka, sana, magiging lesson na lang sa ating dalawa ang nangyari sa nakaraan at ituon na natin ang lahat-lahat para sa maganda nating kinabukasan. Maniwala ka man sa akin, pinapatawad na kita, seryosong sagot ko dito. Hindi naman ito nakaimik. Nakatitig lang ang malungkot nitong mga mata sa kawalan bago ko narinig ang isang malakas na buntong hininga mula dito. Ang tanga ko. Sobrang tanga ko, seryoso nitong wika. Kaagad ko itong hinawakan sa kamay. Alam ko iyan. Tanga ka pero babawi ka naman diba? Well, ganito na lang, kung talagang nagsisisi ka, magpagaling ka tapos bumawi ka sa amin ng anak mo. Okay ba iyon? Nakangiting tanong ko dito. Tumitig ang malamlam nitong mga mata sa akin at pilit nang umiti. Of course babawi ako. Promise sagot nito at ilang saglit lang, ito na din mismo ang nagyaya pabalik ng kwarto. Pagod na daw at gusto nan tayong magpahinga. Pagkatapos kong asikasuhin si Jake, nagpa siya akong dalawin sila mommy at daddy sa bahay ng mga ito. Hindi na ako nagpaalam kay Jake lalo na at nang muli ko. Itong puntahan sa silid nito, nadatnan kong tulog na ito. Pagdating ko sa mansyon ng mga in-laws ko, nadatnan ko ang anak ni Jolene, kasama ang tagapag-alaga nito sa Maylaon. Naglalaro ang bata sa maliit nitong playground habang binabantayan ng yaya. Hindi ko mapigilan ang mapatitig sa bata. Alam ko,
hindi si Jake ang ama ng batang ito, pero hindi ko alam kung bakit ako nakakaramdam ng ganito. Bigla akong nakaramdam ng awa sa bata. Balita ko din kasi, ang panganay ni Jolene ay dinala daw sa bahay ampunan dahil wala nang mag-aalaga, tapos ang batang ito na Jason ang pangalan, nanganganib din na baka isuko ito sa isang institusyon. Hindi pa nga lang makapag-decide ngayon, lalo na at hinihintay pa nila mommy at daddy na tuluyang gumaling si Jake para tanungin kung ano ang plano sa bata. Elena, ihanapadalaw ka, nakatutok ang. Buo kong atensyon sa batang si Jason nang biglang lumabas si mommy mula sa loob ng mansion. Nakangiting naglakad ito palapit sa akin, kaya naman kaagad ko na din itong sinalubong. Nang makalapit kami sa isa't isa, nakipagbeso-beso ako dito bago ako nito hinila patungo sa may gazebo. Nako, naunahan mo lang akong dalawin. Alam mo bang kanina pa ako nagpaplano na pumunta sa bahay niyo para dalawin kayo? Kumusta? Ano ang balita kay DJ? Nakangiting tanong nito sa akin. Ayos lang naman po siya, mommy. Malapit na pong mag-totally healed ang sugat niya, sagot ko din naman dito. Mabuti naman kung ganoon para naman balik na sa normal ang buhay niyo, sagot nito sa akin. Opo, kaya lang po parang nitong mga huling araw, may napapansin po kasi ako. Kay Jake, mommy I mean, masyado siyang tahimik at parang may malalim na iniisip. Kapag tinatanong ko naman kung ano ang problema, palagi niyang sinasagot na nakokonsensya pa rin siya dahil sa mga nangyari sa nakaraan. Saka, parang hanggang ngayon, hindi niya pa rin matanggap na naluko siya ni Jolene, lalo na at naniwala pa naman siya na anak niya talaga si Jason. Walang paligoy-ligoy na pagkikwento ko kay mommy. Kaagad namang napakunot noo ito. Napatitig sa batang naglalaro sa mini playground ng ilang saglit bago ako seryosong hinarap. Yes, alam namin, nakita namin kung gaano kamahal ni Jake ang batang iyan. Siguro dahil simula pag silang palang kay Jason, palagi niya nang nakikita, inaalagaan at inangkin talagang anak, tapos sa huli, hindi naman pala niya kadugo ang bata. Ang batang iyan ay bunga ng panluluko ni Jolene sa kanya na siyang. Dahilan din ng tuluyan niyong paghihiwalay, seryosong sagot ni mommy sa akin. Pero alam namin, mahal niya ang batang iyan, kaya lang, hindi na siya pwede sa atin. Kailangan na natin siyang ibalik sa tunay niyang mga kadugo, or di kaya sa tamang institusyon, kung saan pwede siyang maalagaan ng maayos, dagdag ni mommy. Muli naman akong napatitig sa bata. Sa totoo lang, naaawa ako dito. Sa murang edad kasi nito, mukhang maaga din yata itong susubukin ng tadhana. Tinanggap namin ang batang iyan dahil ang akala namin, apo namin siya. Pero hindi pala, at makapag-decide kami ng daddy mo na bibigyan lang namin ng 1 buwan si DJ na mag-decide kung ano ba talaga ang plano niya sa batang iyan, lalo na at hindi na siya pwedeng magtagal dito sa mansion, muling wika ni mommy. I think, napamahal na po si Jake sa bata, and gusto ko po sanang kami na ang mag-aalaga sa kanya kung talagang wala ng kadugo ni Jolene na pwedeng kumupop sa kanya. Lakas loob kong wika kay mommy. Alam kong isang malaking desisyon itong gagawin ko, kaya lang, habang nakatitig ako ngayon sa batang si Jason, hindi ko talaga maatim na basta na lang itong isuko sa isang institusyon na nangangalaga sa mga batang wala ng mga magulang or mga batang hindi na kayang alagaan ng mga magulang. Masyado pang bata si Jason, at tama si Jake nang minsan na nagkausap kami. Hindi kasalanan ng bata ang kasalanan ng mga magulang. Elena, ihasigurado ka na ba sa sinasabi mong iyan? Hindi anak ni DJ ang batang iyan, kaya walang dahilan para ampunin mo siya, seryosong sagot naman ni mommy sa akin. Mom, alam ko po ang tungkol sa bagay na iyan, but I think, mas magaan para sa akin ang batang iyan ngayong alam kong hindi siya anak ni DJ. Mom, gusto kong alagaan ang batang si Jason, at ang kailangan ko lang po ngayon ay ang pagsang-ayon niyo. Seryosong sagot ko dito. Napansin kong natigilan naman ito. Napatitig din sa batang, halatang napagod na sa kakalaro at karga na ng yaya nito. Sure ka na ba dyan? Alam mo naman na kung ano ang nais mo, pwede ka naming suportahan. Pero, isa lang ang nais namin na ipakiusap sa iyo, sana, kausapin mo din si DJ tungkol sa bagay na ito. Dalawa kayong magdesisyon, lalo na at ang pag-aampon at pag-aalaga ng isang paslit ay hindi biro. Palalakihin niyo siya, ituturing niyong parang inyo, at higit sa lahat. Bibigyan niyo siya ng magandang kinabukasan, seryosong sagot nito sa akin. So, ibig niyo po bang sabihin, papayag po kayo sa nais ko, mom? Nakangiting tanong ko dito. Elena, hindi ko akalain na ganito pala kalambot ang puso mo pagdating sa mga ganitong bagay.
May sarili na kayong buhay ng anak kong si DJ at kung ano man ang mga desisyon nyo, susuportahan namin kayo, nakangiting sagot nito sa akin. Hindi ko naman mapigilan ang mapangiti. Parang gusto ko na tuloy umuwi ng bahay para mapag-usapan namin ni Jake ang tungkol sa bagay na ito. Although, hindi ko alam kung pabor ba si Jake sa desisyon kong ito, pero iisa lang din naman ang sigurado ako eh. Napamahal na din naman kay Jake si Jason kaya naman feeling ko, papayag ito. Nagstay pa ako ng halos 30 minuto at kung ano-ano pa ang napag-uusapan namin ni Mommy nang may biglang dumating itong hindi inaasahan na bisita. Walang iba kundi ang apo nito sa panganay na anak na si Brianna. Lola! Nakangiti nitong wika. Hindi ko mapigilan ang mapakunot noo. Anak ni Ate Brianna? Sa totoo lang ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakita ko ito at masasabi kong napakaganda nitong bata. Apo Abat Brittany, ano ang ginagawa mo dito? Teka lang, alam ba ito nila Mommy at Daddy mo? Bakit hindi ka sumabay sa kanila na umuwi dito sa Pinas noong nakaraang linggo? Sunod-sunod na tanong ni Mommy dito. Lola, isa-isang tanong lang po. Hindi ko tuloy malaman kung ano ang unahin kong sasagutin eh, nakangiting sagot naman ito. TSA, ikaw talagang bata ka. Yes, the way, meet Tita Elena, asawa siya ng Tito DJ mo. Pakilala naman kaagad sa akin ni Mommy dito kaya naptitig naman ito sa akin. Hi, Tita. Nice to meet you po. Pasensya na po, ngayon lang tayo nagkita, nakangiti nitong wika sa akin. Lumapit pa ito sa akin at humalik sa pisngi ko. Naku, nice to meet you din sa iyo, Brittany. Naku, ang ganda-ganda mo naman. Manang-mana ka kay Ate Brianna nakangiting sagot ko din dito. Thank you po. Marami pong nagsasabi sa akin ng ganyan, Tita, sagot din naman ito sa akin. Muli akong napangiti at pagkatapos noon, tumayo na din ako. Oras na para magpaalam. Uwi na ako ng bahay at baka gising na si Jake at baka hinahanap na ako. Isa pa, kailangan ko din palang mag-prepare ng merienda ni Jana dahil 2 oras na lang uwian na naman galing sa school. Uwi ka na iha. Sige, pero asahan mo din na dadalaw kami sa bahay niyo. Kakausapin din namin si DJ tungkol dito, wika naman ni Mommy sa akin. Tumango naman ako at tuluyan na akong naglakad patungo sa aking kotse. Ilang saglit lang, nasa abala na akong kalsada, bumibiyahe pa uwi ng bahay namin ni Jake kung saan pagkadating ko palang kaagad na akong sinalubong ng kasambahay at sinabi nito sa akin na kanina pa raw ako hinahanap ni Jake. Nasaan siya, Manang, tanong ko dito. Nasa kwarto po ma'am, sagot nito sa akin kaya naman doon na ako dumiretso sa kwarto ni Jake. Baka importante ang kailangan kaya hinahanap ako. Pagkapasok ko ng kwarto ni Jake, nadatnan ko itong nakaupo sa kama nito. Nakatutok ang dalawa nitong mga mata sa laptop at nang mapansin nito ang pagdating ko, mabilis itong nag-angat ng tingin at direktang tumitig sa akin. Hey, saan ka galing? Kanina pa kita hinahanap seryoso nitong tanong sa akin. Sa bahay ni Mommy. Pinuntahan kita dito sa room bago ako umalis pero tulog ka kaya hindi na ako nakapagpaalam, sagot ko naman dito. Pagkatapos noon, nagsalin ako ng tubig sa baso at iniabot ko dito. Uminom ka na ba ng tubig? Kumusta ang pakiramdam mo? Tanong ko dito at mabilis din naman itong tinanggap ang tubig na binibigay ko. Inisang lagok nito iyon at nang maubos, muli kong kinuha sa kamay nito ang baso na wala ng laman. Thank you. I'm fine, kaunting araw na lang at gagaling na ako, nakangiting sagot nito sa akin. Good. Iyan na iyong reward sa pagiging masunurin mo sa pag-inom ng gamot. Yes, by the way, dumaan lang ako dahil bababa din ako ng kitchen. Balak kong gawan kayo ng merienda ni Jana, muli kong bigkas. Hindi ka ba magpapahinga muna? Galing ka sa labas and for sure, pagod ka, sagot nito. Halata sa boses nito na nag-aalala ito kaya naman muli akong napangiti. I'm fine, Jake. Wala naman akong ginawa sa bahay ni Mommy kundi ang maupo at mag-usap Sagot ko din naman dito at pagkatapos noon, naglakad na ako palabas ng kwarto. Kaya lang, bago pa ako tuluyang nakalabas ng silid, muli akong tinawag ni Jake. Napahinto ako sa paghakbang at hinarap ito. Masyado nang boring dito sa kwarto. Pwede ba akong sumama sa iyo sa kitchen? Seryosong tanong nito sa akin. Baka naman makasama sa iyo. I mean, magpahinga ka na muna kaya. Elena, I'm fine. Ayos na ako.
Hindi na masakit ang sugat ko at feeling ko lalo akong nanghihina kapag ganitong palagi na lang akong nakaupo or nakahiga sa kama. Seryosong sagot nito, kaya naman wala na akong choice kundi ang lapitan ito at alalayan na makababa ng kama. Wala hindi naman pwedeng baliwalain ito. Nitong mga nakaraang araw, napapansin ko na kay bilis magtampo nitong si Jake. Siguro nga masyado na itong nabuboard sa buhay. Sa bagay, mahirap kasi talaga kapag ay nararamdamang pain sa katawan. Kaya mo ba? Halika, hawak ka sa akin para naman maalalayan kita, seryosong bigkas ko. Kaya naman itong si Jake maglakad pero syempre, gusto ko pa rin itong alalalayan. Gusto kong iparamdam dito na nag-aalala ako sa kalagayan nito at the same time, gusto kong maramdaman nito na hindi ko na ito iiwan. Paninindigan ko ang promise dito noong nasa hospital pa kami. Elena, thank you dahil nandito ka sa tabi ko. Hindi mo ako iniwan at sana hindi ka magsasawa sa pag-aalaga na ginagawa mo sa aming dalawa ni Gianna, nakangiting wika nito. Hindi ko naman mapigilan ang matawa. Jake, ilang beses ka na bang nakapagpasalamat sa akin, at ilang beses ko na din bang nasabi sa iyo na ayos lang. Asawa kita, anak ko si Gianna at dapat lang naman siguro na alagaan ko kayo diba? Nakangiting sagot ko dito. Yes, I know pero bakit may feeling ako? Na hindi pa rin enough ang pag-aalaga mo sa amin sa akin, seryosong tanong nito. Kunot noon naman akong napatitig dito. Hindi ko alam kung naglalambing ba itong si Jake or ano paman pero para bang masakit isipin na hindi pa rin ito kontento sa pag-aalaga na ginagawa ko dito. Napaka-demanding naman. Lahat naman ginawa ko na para maging komportable at maayos ito Naging nurse na nga ako nito. Ako na din ang naglilinis ng sugat nito tapos ngayon sasabihin nito sa akin na kulang pa raw. Talaga naman. Jake, ano ang ibig mong sabihin? Teka lang, don't tell me na nagsasawa ka na sa presensya ko, kaya nasabi mo iyan, seryosong tanong ko sa kanya. Not like that, Elena. What I mean is, no nakalabisan itong hihilingin ko sa iyo, pero pwede bang yakapin mo ako at mahalikan kita? Seryosong tanong nito na. Kaagad na ikipinanlaki ng mga mata ko. Ano daw? Ano ang sabi intong si Jake? Hindi ko ito inaasahan at ni sa hinagap hindi ko akalain na magre-request ito sa akin ng ganito. Matagal na akong nagtitimpi, matagal ko nang pinipigilan ang sarili ko, pero feeling ko, kiss mo na lang ang kulang para tuluyan na akong gumaling, Elena, seryoso nitong muling bigkas. Hindi ko tuloy malaman kung ano ang mararamdaman ko. Bigla din kasi akong nakakaramdam ng pag-iinit ng pisngi at parang napapaso na napalayo ako dito kay Jake. Okay na kami, nakapagpatawaran na din kami sa isa't isa, pero isang bagay pa lang ang hindi nangyayari. Hindi pa bumabalik ng kagaya sa dati ang pagsasama namin. Hiwalay pa rin kami ng kwarto so hindi kami nagkakatabi sa pagtulog. Hindi na din kasi namin napag-uusapan kung ano ba ang real score ng pagsasama namin. Natuluyan na ba kaming babalik sa dati? Na pwede na din ba namin gawin ulit ang kagaya ng mga ginagawa ng mag-asawa? Ewan hindi ko alam kung talagang ready na ba ako. Basta ang alam ko ngayon, masaya ako na pinagsisilbihan ko ang mag-ama ko. Magpagaling ka muna and then, saka ka mag-request sa akin ng mga bagay-bagay and sure naman na pagbibigyan kita Nakangiting sagot ko kay Jake at para mapagbigyan ang nauna nitong hiling sa akin. Walang pagdadalawang isip niyakap ko ito ng mahigpit. Kaagad ko din namang naradamaman ang pagyapos nito sa akin. Nanatili kami sa ganoong posisyon hanggang sa ako na ang unang bumitaw. Yakap lang naman ang usapan at kailangan ko nang bumaba ng kusina para maghanda ng merienda. Thank you. As you wish, magpapagaling ako para sa inyong dalawa ni Gianna. Nakangiting sagot nito at pagkatapos noon, hawak kamay na kaming lumabas ng kwarto. Diretso kami ng kusina kung saan nagluto. Nanga ako ng merienda ni Gianna. Sa buong proseso ng paghahanda, tahimik na nakamasid si Jake. Binabantayan ang bawat kilos ko habang panaka-naka din kaming nag-uusap. Palagi din nitong sinasabi sa akin na excited na daw natikman ulit ang luto ko. Nakakatuwa lang dahil mukhang malaki na talaga ang ipinagbago nito. Naging maayos ang pagsasama namin itong mga nakaraang linggo. Ang tungkol sa balak kong tuluyang pag-ampon sa anak ni Jolene na nasa pangangalaga pa rin hanggang ngayon nila mommy at daddy ay hindi ko pa nababangit dito kay Jake. Hihintayin ko munang tuluyang gumaling ito bago namin pag-usapan ang ganitong bagay. Alam ko kasing hindi ito isang biro na desisyon at kailangan ko din alamin ang magiging reaksyon nitong si Jake.
Papabor man ito sa plano ko or hindi, igagalang ko din naman iyon. Hanggat maaari ayaw ko na din kasi talaga ng problema at ayaw ko na din gumawa ng mga bagay na alam kong posible na namang makakasama sa pagsasama namin. Nag-uumpisa na kaming muling buuhin ang pamilyang ito, kaya naman kailangan din talagang mag-ingat sa bawat desisyon na gagawin. Saktong kakatapos ko lang magluto, nang biglang dumating naman si Gianna na halata ang tuwa sa mga mata nang malaman nito na ipinagluto ko ito ng paborito nitong merienda. Wow, Mommy! Ang galing po! I love it, wika nito at ilang saglit lang, excited na naming pinagsaluhan ang merienda na niluto ko. Mabilis na lumipas ang mga araw. Naging smooth ang lahat. Mas naging maayos pa ang pagsasama naming dalawa ni Jake hanggang sa isang araw, bigla na lang itong umuwi ng bahay dala ang isang magandang balita. Elena, nakausap ko si Daddy kanina. Don't know kung in favor ba ito sa akin or sa atin, but gusto niyang ibalik sa akin ang posisyon ng kumpaya. Seryosong wika nito sa akin. Kaagad namang nanlaki ang mga mata ko sa gulat. Hindi ko din kasi ito inaasahan. Simula kasi noong nagluko si Jake, bilang parusa, tinangal ito sa posisyon bilang Chief Executive Officer ng De La Fuente Group of Companies and now, heto. Nakita marahil ng ama ang pagbabago nito, kaya naman muling ibabalik dito ang dati itong posisyon sa kumpanya. Ibig sabihin muling bumalik ang tiwala ni Daddy kay Jake. Siguro napansin din nito ang malaking pagbabago sa anak. Talaga? Nako, good news iyan kung ganoon, nakangiting sagot ko dito. Kaya lang, nang mapansin ko ang pag-aalinlangan sa mga mata nito doon na ako nagtataka. Bakit, may problema ba? Ayaw mo? Nagtatakang tanong ko dito. Hindi naman sa ayaw kaya lang naisip ko lang, kung hahawakan ko na naman ulit ang kumpanya, paano na tayo? I mean, nangako ako sa inyo ni Gianna na bibigyan ko kayo ng sapat na oras at Jake, your dad's company needs you. Hindi mo ba napapansin, may edad na si Daddy at kailangan niya na din ang tulong mo. Regarding naman sa promise mo sa amin ni Gianna, na bibigyan mo kami ng sapat na oras, pwede mo naman gawin iyan sa amin anytime. Magkasama naman tayo sa iisang bubong and then, kadalasan, hanggang alas 5 lang naman ng hapon ang pasok mo sa opisina, nakangiting sagot ko dito. Elena, do you think, okay lang talaga? Seryosong tanong nito sa akin. Nakangiti. Naman akong tumango. Naman. Ayos lang Jake. Maybe, bago ka tuluyang balik opisina, mamamasyal muna tayo. Tamang-tama, weekend bukas at walang pasok sa school si Gianna, nakangiting sagot ko dito. Napansin kong otomatiko na gumuhit ang ngiti sa labi nito. Walang pag-aalinlangan na niyakap ako ng mahigpit at nagpasalamat. Thank you. Thank you, Elena. Hindi mo lang alam kung gaano mo ako pinasaya ngayon, narinig kong sambit nito at pagkatapos noon, ganoon na lang ang panlalaki ng mga mata ko sa matinding pagkagulat na walang sabi-sabing basta na lang nitong inangkin ang labi ko. Hindi ako nakapalag, hindi din ako makapaniwala pero kusang kong ipinikit ang aking mga mata at walang pagdadalawang isip na tinugon ang halik nito. Nagtagal ang halik ng ilang minuto hanggang sa hindi ko na namalayan pa ang pag-angat ko sa ere. Nakaya akong buhatin ni Jake at patungo sa aking silid habang hindi naghihiwalay ang aming labi. Pakiramdam ko bigla kaming bumalik sa pagiging teenager. Walang pag-aalinlangan na muli akong nagpasakop kay Jake. Pareho kaming sabik sa isa't isa at tuluyan na naming pinalaya ang aming mga damdamin. Wala nang dapat pang pag-isipan pa. Para ano pa at nagsasama kami sa iisang bubong kung hindi namin gagawin ang mga ginagawa ng isang tunay na mag-asawa, diba? Pagkakataon na ito, wala na ang takot sa puso. Puro saya na lang at sa makailang ulit na pag-angkin ni Jake sa akin, paulit-ulit din na namutawi sa aming mga bibig ang isang pangako na hindi na kami maghihiwalay pa kahit na kailan. Naging mas busy pa ang namagitan sa aming dalawa ni Jake sa mga sumunod pang mga araw. Talo pa namin ang bagong kasal kung umasta. Halos hindi na nga kami naghihiwalay at medyo pahirapan na din ang pagising sa umaga. Paano ba naman kasi hindi yata napapagod itong asawa ko? Palagi nitong sinasabi sa akin na ilang taon na daw itong tigang at dapat daw nahabulin namin ang mga sandaling nawalay kami sa isa't isa. Wala naman akong tsulis kundi ang pagbigyan lalo na at nag-enjoy din naman ako. Pagkalipas ng isang linggo na wala na yata kaming ibang ginawa ni Jake kundi talo pa namin ang mga honeymooners,
nagpa siya akong yayain ito pa uwi ng farm kung saan nakatira sila tatay at nanay. Gusto kong formal na ipakilala itong si Jake sa mga magulang ko na kaagad din naman nitong sinang-ayunan. Of course, gustong-gusto ko din silang makilala. Tamang-tama weekend ulit bukas at pwede tayong bumiyahe pa uwi doon, sagot naman ito sa akin. Talaga? Wow, great. Kung ganoon, tatawagan ko sila tatay at nanay. Sasabihin ko na darating tayo, sagot ko din naman kaagad dito. Of course. Pwedeng-pwede pero mamaya na iyan. Remember parating na si Jan na galing sa school at mawawalan na naman ako ng chance na gawin ito, lalo na at ang anak mong iyon, halos ayaw din humiwalay sa iyo kapag nandito sa bahay. Nakangiti nitong sagot sa akin. Hindi ko naman mapigilan ang makurot ito ng pinong-pino sa balat. Talaga naman ginawa lang dahilan ang anak para lang makalusot at dahil marupok naman ako, Pagbigyan! Ikaw talaga! Pwede bang mamayang gabi na? Jake, 2:00 na ng hapon tapos. Hindi ko natuloy pa ang kung ano ang sasabihin ko dahil mabilis na ako nitong hinila patungo sa kama. Wala nang time mamaya, Elena. Remember, kailangan nating matulog ng maaga mamaya dahil babiyahe tayo pa uwi ng farm bukas ng umaga. Nakangiti nitong wika sa akin. Wala na akong nagawa pa kundi ang pagbigyan ulit. Ayaw kasi talagang paawat Kusa na nitong hinihila ang suot kong pajama pababa, kaya naman ilang saglit lang napuno na ng ungol naming dalawa ang buong paligid ng kwarto. Mano po tatay, nanay, pagkababa ng kotse, kaagad na sumalubong sa amin ang masayang sila tatay at nanay. Ang una kong ginawa pagkalapit nila, nagmano ako at pagkatapos noon, kusa kong hinawakan si Jake sa kamay para formal nang ipakilala sa kanila. Tatay, nanay, si Jake po asawa ko. Aasawa? Aba at isang napakagandang balita yata nito anak . Sa wakas nagawa mo ding hilain iyang asawa mo pa uwi dito sa farm, nakangiting wika ni nanay at mas lalo ko pang nakita ang masayang ngiti sa labi ng mga nito nang kusa ding nagmano si Jake sa kanilang dalawa. Pasensya na po kung ngayon lang nakadalaw. Promise po, dadaos-dalasan po namin ang pagdalaw dito. Babawi po kami, tatay, nanay, magalang din namang wika ni Jake. Hindi ko naman mapigilan ang mas lalong matuwa. Masaya akong makita na willing na magpakumbaba si Jake sa harapan mismo ng mga magulang ko. Alam ko, aware ako, minsan nang na-meet ni Jake sila tatay at nanay noon. Noong mga panahong masyado pang magulo ang lahat-lahat. Noong mga panahon na naligaw din ng landas sila tatay at nanay. Pero ngayon, alam kong nagbago na ang mga ito. Naging maayos na kasi ang pagtrato ng mga ito sa akin Welcome, anak. Welcome, ani ni tatay. Natawa pa ako dahil halata naman na hindi alam ni tatay kung ano ang sasabihin kay Jake. Hanggang sa bigla na lang bumaba ng kotse si Jana. Natutulog kasi ito kanina, kaya hindi na kani nag-abala pang gisingin ito. At ngayon, nandito na, tuwang-tuwa na lumapit sa lolo at lola at kaagad ding nagmano. Lolo, lola, hello po. Kumusta po kayo, nakangiting bati nito. Naku, ang apo ko. Kay gandang bata. Hello apo, kumusta ka din? Ang laki mo na lalo ani naman ni nanay. Yes po and of course, maganda po talaga ako kasi pumana po ako kina mommy at daddy na magaganda at pogi. Sagot din naman ito. Nagkatawanan naman kami at ilang saglit lang, sabay-sabay na kaming pumasok sa loob ng bahay. Diretso kami ng dining area kung saan kaagad na sumalubong sa aming mga paningin ang mga nakadandang pagkain. Dahil aware naman na sila tatay at nanay na parating kami ngayong araw nakapaghanda ang mga ito ng pagkain. Wow, parang hindi nyo naman po yata pinaghandaan ang pagdating namin ngayon, tatay at nanay, nakangiting wika ko. Abat bihira lang mangyari ito kaya dapat paghandaan. May parating pang mga pagkain mamaya. Mga delicacies ng probensya na ito at tiyak naming magugustuhan nyo. Sige na, mamaya na ulit ang chika at kumain na muna kayo. Alam namin na pagod kayo sa biyahe. Nakangiting wika ni nanay sa amin. Tatay, ano iyan? Bakit may alak? Nagtatakang tanong ko kay tatay. Kakatapos lang naming kumain at kasalukuyan naming inaasikaso ang mga dala naming mga gamit at mga groceries. Aware kasi talaga na medyo malayo sa bayan ang farm na ito, kaya naman nagdala na kami ng mga kailangan namin. Balak kasi naming magstay dito sa farm ng kahit na 3 araw lang kaya naman ang dala naming 3 sasakyan talagang pinuno namin ng mga stocks,
at mga pagkain para mas magiging komportable ang pananatili namin dito. 3 sasakyan dahil maliban sa isang sasakyan na gamit namin, may kasama din kaming mga bodyguards. Ayaw kasi talagang pumayag ni Daddy Dominic na bumiyahe kami na walang kasama eh. Delikado daw ang daan at mas maganda na daw ang nag-iingat. Nako, lambanog ito, anak. Kaka-harvest lang kaninang umaga, kaya naman hindi pa ito masyadong nakakalasing. Gusto kong ipatikim kay Jake, nakangiting sagot naman ni tatay sa akin. Hindi ko naman mapigilan ang mapangiwi. Alam kong hindi sanay si Jake sa mga ganitong klaseng inumin at gustuhin ko mang pigilan ang pasaway kong ama, nakaoo na pala si Jake. Ang ending, hinayaan namin silang dalawa ni nanay na mag-inuman habang kami naman dalawa ni nanay kasama ang isang kasambahay ay naging abala sa kakaayos ng mga dala-dala namin. Naku anak, ang dami nyo namang dala. Para namang magtatayo kami ng tindahan nito sa dami ng mga groceries nyong bitbit, nagtatakang tanong ni nanay. Nay, malayo po sa bayan ang lugar na ito. Kaya maganda na iyong ready. Saka, iyang apo niyo pong si Jana, bigla-bigla na lang nagre-request ng mga gustong pagkain, nakangiting sagot ko dito. Ganoon ba? Abat okay din pala na may dala na kayo. O siya, hayaan mo na muna iyang tatay mo at ang asawa mo na mag-inuman. Magpahinga na kayo ni Jana at alam kong pagod kayo sa biyahe. Seryoso nitong sagot sa akin. Naku, ayos lang po, nanay. Tutulong na lang po ako sa pag-aayos nitong mga dala natin. Saka, balak ko din po sisilip-silipin si Jake. Hindi po siya sanay sa iniinom nilang dalawa ni tatay, kaya naman ang aalala po ako. Sagot ko din kaagad dito. Ganoon ba? O siya sige, ikaw ang bahala. Siya nga pala, dadating din mamaya ang kapatid mo kasama daw ang nobya niya, sagot din naman ito sa akin. Talaga po? Naku, salamat naman at sa wakas, natagapuan na din pala ng kapatid. Ko ang forever niya, sagot ko din kaagad dito. Nga eh. Medyo nagkakaedad na din iyang kapatid mo at kailangan niya na din talagang mag-asawa, sagot din naman ito sa akin, kaya naman napatango na din ako. Ilang saglit lang, naging abala na kami dito sa kusina. Ngayon ko lang din na-realize na ang dami nga pala naming dala at wala pa nga kami sa kalahati ng pag-aayos, parang gusto ko nang sumuko. Medyo sumasakit na din kasi ang likod ko eh, dagdagan pa nang muli akong napatingin kay Gianna, napansin kong nakatulog na ito habang nakaupo sa sofa. Naku, nanay, hindi na siguro ako makakatulong. Aasikasuhin ko lang po si Gianna at tulog na pala. Abat at nga ano? Siya sige anak, dalhin mo na sa kwarto ang batang iyan at kami na ang bahala dito. Mamaya din ng kaunti, sasawayin ko na iyang tatay mo para itigil. Na iyang pag-iinom. Pagod din si Jake sa biyahe at kailangan munang magpahinga, seryosong sagot nito. Salamat po, nanay. Kapag hindi po ako makababa, pakisabi po kay Jake na nasa kwarto lang ako. Bigkas ko na kaagad din namang sinang-ayunan ni nanay kaya ilang saglit lang, mabilis ko nang nilapitan si Gianna para gisingin. Malaki na si Gianna at hindi ko na kayang buhatin, kaya kahit na ayaw kong maistorbo ang pagtulog nito, kailangan talagang gisingin para lumipat ng kwarto eh. Baby, kailangan na nating lumpipat ng kwarto para makahiga ka ng maayos, malumanay kong wika dito. Mommy, di so sleepy na po kasi eh, mahina nitong wika. I know but hindi ka kayang kargahin ni mommy. Big girl ka na eh. Tiis lang, kaunting lakad lang naman at nasa room. Na tayo, malambing kong sagot dito at inalalayan ko na itong makatayo. Kahit napipikit-pikit ang mga mata ni Gianna, nakumbinsi ko pa rin naman itong maglakad hanggang sa makarating kami ng silid. Hindi ganoon kalaki ang bahay na ito at may 3 lang na kwarto, kaya naman no choice, kundi ang magsama-sama kaming 3 dito sa kwartong ito. Ang problema lang ay pangdalawahan lang katao ang kasya sa kama. Wala talaga sigurong choice mamaya si Jake kundi ang mahiga sa lapag eh. Here, higa ka na. Sleep well, baby. Muli kong bigkas at wala nang ang sinayang na oras si Gianna, kaagad na din itong nahiga sa kama. Nang masiguro ko na muli na namang nahihimbing sa pagtulog si Gianna, kaagad na din akong lumabas ng kwarto. Kukunin ko iyong mga empty box para ilatag sa sahig para maging higaan ni Jake mamaya. Naku, nga pala maliit ang kama mo, anak. Hindi kayo kasyang 3, ani pa nga ni nanay sa akin. Ayos lang, nay. Pwede naman sa sahig si Jake eh. Ang kailangan ko lang po ngayon ay makapal na kumot para sa pinya. Sagot ko din kaagad dito.
Sige okay, marami tayong ganyan. Saglit lang at kukunin ko sa kwarto namin ang tatay mo. Pagkatapos kong maayos ang magiging higaan ni Jake mamaya, naglinis muna ako ng aking katawan bago ako nagpasyang silipin muli si Jake sa labas. Nang mapansin kong okay pa naman ito at seryosong kausap si tatay, nagpasya akong muling bumalik ng kwarto at nahiga sa tabi ni Gianna. Ilang saglit lang, nahimbing na din ako sa pagtulog. Naalimpungatan na lang ako nang maramdaman ko na para bang may biglang dumagan sa akin. Nang imulat ko ang aking mga mata kaagad na sumalubong sa aking paningin si Jake. Amoy alak ito at halatang lasing. Jake! Nako, hindi ka pwede dito. Baka magising si Gianna, seryosong wika ko. Itinulak ko ito at mabilis akong bumangon ng kama. Mahal, sorry, I think nalasing yata ako. Talo ako ni tatay pagdating sa inuman, narinig kong wika nito. Hindi ko naman mapigilan ang mapangiti at tuluyan ko na nga itong hinila, patungo sa higaan na inilatag ko para dito. Well, hindi naman ito mag-iisa sa higaang ito dahil tatabi din naman ako mamaya dito. Dito tayo sa ibaba matutulog. Hindi tayo kasya sa kama at hindi mo naman siguro gugustuhin na magising ang anak mo, diba? Seryosong sambit ko. Sorry, wife, nalasing yata ako eh. Hay, hindi ko mahindihan si tatay. Ang lakas palang uminom, narinig kong muling bigkas nito. Pangalawa na nitong sinabi ang katagang iyon kaya lasing nga talaga. Hindi ko tuloy mapigilan ang mapailing. I know, sanay talaga iyang si tatay na makipag-inuman tapos nakipagsabayan ka naman. Sige na, relax ka na muna. Pupunasan kita para mahimasmasan ka. Seryosong sagot ko dito. Akmang tatayo na sana ako para pumasok ng banyo, para kumuha ng malinis na bempo nang bigla ako nitong hawakan sa kamay. Don't go. Matulog na tayo. Dito ka lang sa tabi ko. Huwag mo akong iwan, seryoso nitong wika sa akin. Jake, kailangan mong magpunas para maginhawaan ka. Don't worry, sandali lang ito, masuyo kong bigkas at tuluyan na nga akong naglakad patungo ng banyo. Kumuha ako na malinis na towel at binasa ko iyon bago ako nagmamadaling lumabas ng banyo. Nadatnan ko si Jake na nahihimbing nang natutulog kaya naman hindi ko mapigilan ang mapailing. Hayin ako, nakatulog na nga dahil sa matinding kalasingan. Never mind, mukha mo lang ang pupunasan ko tapos matutulog na din ako, mahina kong bulong sa aking sarili. Ginawa ko nga ang dapat kong gawin, pagkatapos kong punasan si Jake, tuluyan na din akong nahiga sa tabi nito at ilang saglit lang, mahimbing na din akong nakatulog. Muli akong nagising kinaumagahan na iisa na lang ako dito sa silid. Sa pagkakataon na ito, nandito na ako sa kama, mag-isa na lang ako dito sa loob ng kwarto. Wala na si Gianna, wala na din si Jake kaya naman wala na akong nagawa pa kundi ang tuluyan ng bumangon ng kama at mag-ayos ng sarili. Nagpasya akong gawin muna ang aking morning routine bago ako lumabas ng silid. Hahanapin ko sa labas ang mag-ama ko. Isa pa, nakaramdam na din ako ng pagkalam ng aking sikmura. Anak, mabuti naman at gising ka na. Nakangiting wika ni nanay sa akin. Halatang aligaga ito kaya naman seryoso ko itong hinarap. Good morning, Nay. Teka lang po sila Jake at Gianna, nasaan po sila, nagtatakang tanong ko dito. Kanina pagising ang mag-ama mo. Andoon sa labas, pinapanood ang tatay mo na abala sa pagluluto ng agahan natin, sagot din naman kaagad nito sa akin. Pagluluto? Bakit, marami po bang lulutuin si tatay ngayon? Ano po ang meron, tanong ko din kaagad dito. Wala naman. Siyempre nandito kayong mga anak ko kaya dapat lang na maging memorable ang lahat. Halika na, baba na muna tayo ng kusina at nang makainom ka muna ng kahit na gatas habang hinihintay ang pagkain na niluluto ng tatay mo. Siya nga pala, dumating kagabi ang kapatid mo kasama ang jowa niya at hanggang ngayon tulog pa rin sila. Si Janu, abat at mukhang malapit na yatang magpakasal ang kapatid ko nakangiting sagot ko din kaagad. Mag-aasawa na nga daw kaya dinala dito ang kanyang jowa. Sige na, hintayin na lang natin na magising ang kapatid mo para confirm natin sa kanya kung ano ang plano niya sa buhay. Sa ngayon, halika muna, kumain ka ng kahit kaunti para malagyan ng laman iyang sikmura. Feeling ko kasi pumapayat ka na naman wika nito sa akin kaya naman, no choice na ako kundi ang pagbigyan ang nais nitong si nanay. Ininom ko lang ang chocolate milk na gawa ni nanay at nakangiti na akong lumabas ng bahay.
Nadatnan ko si Jake kasama ang anak naming si Gianna na pawis habang parehong nakatungo sa isang temba na para bang may tinitingnan ang mga itong bagay doon. Kaagad akong naglakad palapit sa mga ito at hindi ko mapigilan ang pagguhit ng ngiti sa labi ko nang makita ko din kung ano ang tinititigan ng mag-ama ko. Samot-saring mga isda na nasa loob ng timba. May mga kasama ding hipon at squid. Kaya naman pala parang amazed na amazed itong mag-ama ko sa mga nakikita ng mga ito, lalo na at first time yatang makakita ng mga ganitong bagay. Oh, mahal, gising ka na pala. Good morning, bati ni Jake sa akin. Sa pagkakataon na ito, hindi na ito sa mga isda na nasa timba nakatingin kundi sa akin na. Good morning. Anong oras kayo nagising? Kunot noo kong tanong dito habang nakatitig ako sa noo nito na tagaktak na ng pawis. Kanina pa. Ang aga kasing nagising ng prinsesa natin at nagyaya dito sa labas eh. Ayaw ka naman naming gisingin, nakangiting sagot nito. Pagkatapos noon, mas lalo pa ako nitong nilapitan at walan sabi-sabing mahigpit na niyakap. Nagulat man sa ginawa nito pero napayakap na din ako dito. Italy, wala naman sigurong masama, diba? Saka, wala namang ibang tao. Kami lang namang tatlo ang nandito eh dahil hindi ko alam kung nasaan si tatay. Baka nasa kusina at may ginagawa. Me too. Bakit kayo lang dapat kasama din ako sa hug? Ani naman ni Gianna. Napapangiti na lang kaming dalawa ni Jake habang sinusunod ang nais nito. It's enough, ang mga maha ko. Baby, amoy pawis ka na, ani ni Jake. Hindi ko naman mapigilan ang matawa. Para namang hindi din amoy pawis itong si Jake eh. Saan ba kayo galing? Bakit ganyan ang mga hitsura nyo? Nagjogging ba kayo? Nagtatakang tanong ko. Ispo, mommy. Walking lang patungo sa may tabing dagat because bumili nga kami ng mga fish na iyan kasama po si Lolo, ani ni Gianna. Nagtatanong ang mga matang tumitig ako kay Jake. Halos 10 minutes lang naman nalakaran. Wika nito. Sayang bakit hindi nyo ako ginising. Dapat nakasama din ako lalo na at hindi ko pa alam ang lugar na iyan eh. Kunwari nagtatampo kong bigkas. Tulog ka pa kasi. Hayaan mo kung gusto nyo magsiswimming tayo. Kaya lang wag sa dagat at masyadong mainit. Sa falls na lang siguro. Sabat naman ni nanay na hindi namin namalayan ang paglapit nito sa amin. Talaga po, Lola? Wow, excited na ako, tuwang-tuwa na bigkas ni Gianna. Saang falls, Nay? Nagtataka kong tanong. Diyan lang, siguro mga 15 minuto lang nalakaran. Malapit lang at nasa loob iyon ng lupa natin, kaya walang dapat na ipag-aalala, nakangiting sagot nito sa akin. Napatango naman ako bago ko ibinaling ang tingin ko kay Jake. Magluluto pa daw kayong dalawa, magbihis muna kayo ng tuyong damit. Pawis na pawis kayo oh, seryosong bigkas ko. No po, mommy. Nilagyan po ni Lola ng tawel ang likuran ko kaya hindi ako pinagpawisan. Si Daddy ang pawis kaya siya dapat po ang mabihis, nakangiting sagot naman ni Gianna. Napatitig naman ako kay Jake. Na. Sige na magpapalit na ako ng damit. Pero samahan mo ako, malambing na bigkas nito. Hindi ko naman mapigilan ang mapaismid. Ano iyon, bata lang? Kailangan pa talagang samahan? Kiyahe. Please Elena, samahan mo na ako. Nakakailang kasing pumasok ng bahay na hindi ka kasama eh, at isa pa nandyan ang kapatid mo kasama ang jowa niya. Baka gising na at makasalubong ko, nakangiti nitong wika. Kaagad namang napataas ang kilay ko. Ano kaya ang connect doon? Ako na ang bahala kay Gianna. Samahan mo na iyang asawa mo, Elena, at baka ubuhin pa iyan. Basang-basa ng pawis ang likod oh. Sabat na naman ni nanay kaya naman, binalingan ko muna si Gianna ng tingin. Sasamahan ko lang si daddy mo na makapbihis at dito ka lang ha? Huwag kang magpasaway kay lolo at lola, bilin ko dito. Nakangiti naman itong tumango. Yes po, mommy. Promise po, good girl po ako ngayon, sagot nito at hindi na ako nakapalagpa nang bigla na lang akong hilain ni Jake paalis. Pumasok kami ng bahay at diretso kami ng kwarto kung saan, pagkapasok pa lang namin, nagulat na lang ako nang marinig ko ang pag-click ng lock ng pintuan ng silid. Jake, ano ang ibig sabihin nito? Teka lang, huwag mong sabihin na, naputol ang sasabihin ko nang walang sabi-sabing bigla na lang itong naghubad sa harapan ko.
Yes, let's do it here, mahal. Nakangiting wika nito sa akin at ilang saglit lang, parang gutom na leon na bigla na lang akong dinaluhong. Sabay kaming natumba sa ibabaw ng kama at ilang saglit lang, ilang pigil na pag-ungol na ang maririnig sa buong paligid. Ang dapat na pagpapapalit ng damit ay inabot ng mahigit 1 oras. Dahil sa kapilyuhan ng asawa ko, mahigit 1 oras kaming nanatili dito sa loob ng kwarto. Pagkalabas namin, hindi ko pa nga maiwasan na magulat nang sumalubong sa paningin ko ang bisita na hindi ko inaasahan. Si Dr. Allen? Siya ang kasama ni Janu kagabi pa? Ay! Good morning, nakangiti kong bati sa mga ito. Nadatnan namin ang dalawa na nandito sa sala, umiinom ng kape. Hawak kamay kaming dalawa ni Jake na naglakad palapit sa mga ito habang nakangiti. Hi! Ate kumusta? Si Allen. Siya ang kasama mong bisita kagabi? Nagtatakang tanong ko. Siya nga, ani naman ni Janu. Seryoso ko tuloy itong tinitigan bago ako napatitig kay Allen. May dapat ba akong malaman? I mean, kahit na isang salita or sentence man lang. Para naman maintindihan ko kung ano ang nangyayari sa buong paligid, nakangiting wika ko. May mga bagay na tumatakbo na sa isipan ko tungkol sa dalawa kaya lang, hindi ko alam kung tunay ba. Baka kasi, masyado lang akong mapaghinala at lalabas na tsismosa ako diba? Ate si Allen ang tinutukoy kong love of my life, seryosong wika ni Janu sa akin. Wala sa sariling napahigpit tuloy ang pagkakahawak ko sa kamay ni Jake. Gosh, bakit hindi ko iyon napapansin? Gay ang kapatid ko. Kailan pa? Sa tagal naming magkasama noon sa ibang bansa, habang nagpapagamot ako sa sakit ko, hindi ko man lang napapansin ang pagiging bakla ng kapatid ko. I am sorry, Elena. Actually, hindi ko alam kung bakit at kahit na anong gawin ko, hindi ko kayang ma-inlove sa isang babae. Noong isinama kita sa birthday party ni Mommy, gusto ko lang naman sanang ipakita sa kanila na sa wakas, ang anak nilang inaasahan nila na magbibigay ng apo sa kanila ay may nagugustuhan ng babae kaya lang. Kaya lang, hindi nagtagumpani kasi nga hindi pa naman talaga kami hiwalay ni Jake. Alam nyo, ang labo nyong dalawa. Ang tagal nating halos magkasama, hindi nyo man lang sinasabi sa akin ang tungkol dito. Well, whatever happened at kung ano man ang magiging desisyon nyo sa buhay nyo, always remember na nandito lang ako. As your aide and the same time, as your friend, seryosong bigkas ko. Hay hindi ka galit, ate. Are you sure about this? Seryosong tanong naman ni Janu. At bakit naman ako magagalit? Buhay nyo iyan. Kapatid mo lang ako at wala akong balak na panghimasukan lahat ng desisyon nyo sa buhay, nakangiting bigkas ko. Kaagad namang napatayo si Allen. Nilapitan ako sa gulat ko, bigla na lang akong niyakap ng mahigpit. Thank you, sis, bigkas nito sa akin. Wala sa sariling napasulyap ako kay Jake na noon ay nakasimangot na. Halatang hindi ito natutuwa sa pagyakap sa akin ni Allen, kaya naman pasimple akong kumawala sa pagkakayakap kay Dolphy Allen. Hey! Tama na iyan katabi ko ang asawa ko tapos kung makayakap ka dyan, parang ewan. Yisa the way, welcome to our family. Support ko kayo sa relasyon iyong iyan, nakangiting bigkas ko. Oh, thank you. Thank you, ate, ani naman ni Janu. Napapangiti namang. Napatitig ako kay Janu. Haist, sayang talaga. Sayang ang magiging lahi sana nitong si Janu. Kaya lang ano ang magagawa ng pamilya namin. Hindi kagaya sa pangkaraniwang mamamayan ang nagustuhan kaya imbes na magkatampuhan, mas maigi na din na suportatan na lang ang kung anuman ang makakapapaligaya dito. Pagkatapos naming mag-usap, sabay na kaming 4 na lumabas ng bahay. Nadatnan namin sila tatay at nanay at kasama si Gianna na abala na sa pag-ihaw ng mga isda. May mga naluto na kaya naman, naglakad ako patungo doon at kumurot na kaunti. Hello, Tito Janu, Tito Allen, narinig ko pang bati ni Gianna sa mga ito. Hindi ko naman mapigilan ang mapangiti. Hey grabe gay pala ang kapatid mo, narinig kong pabulong na tanong ni Jake. Wala sa sariling nakurot ng pinong-pino sa. Tagiliran kagwapong lalaki nitong asawa ko pero tsismoso Daw narinig mo naman kanina. Teka lang, palagay mo ba, may tsansa pa na magbago ang kapatid ko? I mean kasi, wag kang magalit, hindi ba't bago tayo nagkakilala, naging kagaya ka din nila, nakangiting tanong ko dito.
Natawa naman ito at inagaw pa nito ang hawak kong inihaw na pusit na isusubo ko na lang sana. Pero kahit na medyo gaya ko noon, never akong tumikim ng kapwa ko lalaki. Kaya nga noong natikman kita, na-realize ko na ayaw ko naman na pala na maging gay. Mas masarap pa rin pala ang maging tunay na lalaki, nakangising pabulong na sagot nito sa akin. Natawa naman ako. Talaga? Yig said, okay, maniniwala na ako sa lahat ng sinasabi mo. Talagang alam kong mas maganda ako sa lahat kaya ganoon, dagdag ko pa. You're so beautiful, mahal. I love you. Bigkas nito at pagkatapos noon, walang pag-aalinlangan na hinalikan ako nito sa noo. Muli akong napangiti. Pangatlong araw ng bakasyon namin dito sa probensya nang makatanggap kami ng tawag mula sa mommy ni Jake. Tinatanong kung kailan daw kami babalik ng Manila dahil may biglaan daw na problemang dumating at kailangan na daw naming mag-decide ni Jake kung ano ang gagawin sa batang si Jason. Mom, nag-enjoy pa si Gianna kasama sila lolo at lola niya. Bakit po, narinig ko pang tanong ni Jake kay Mommy Trixie. Naka-loudspeaker kaya naman naririnig ko ang bawat usapan nila. Naku, Jake, anak hindi ko alam kung bakit nangyayari ito pero alam mo bang buntis ang pamangkin mong si Brittany? Seryosong sagot nito mula sa kabilang linya. Kaagad namang napakunot noo ako. Ang Brittany na tinutukoy ni Mommy ay ang Brittany na panganay na anak nila Ate Brianna at Kuya Jaylord at nakita ko lang ang dalaga na iyon noong huling dumalaw ako ng mansion. What? Really? I mean, sino ang ama? Alam na ba ito nila kuya? Seryosong tanong ni Jake sa ina. Alam na at ora mismo gusto ng Kuya Jaylord mo na idaos kaagad ang kasal. Sagot naman kaagad ni Mommy. Oh, well, wala tayong magagawa kundi ang suportahan sila kuya at ate sa mga desisyon nila. Kaya lang, napakabata pa ni Brittany. She's only 19 years old, Mom, sagot naman ni Jake. I know at alam mo ba na hindi naman talaga niya boyfriend ang nakabuntis sa kanya, sagot din naman kaagad ni Mommy dito. What? At sino? Jake, iho, umuwi kayo dito. Not appropriate kung pag-uusapan natin ang mga bagay tungkol dito through phone call. Need ng ate mo ang support ng buong pamilya, lalo na at nagulat din talaga sila sa ginawa ni Brittany. Seryosong sagot ni Mommy mula sa kabilang linya. Pagkatapos namin makausap si Mommy Trixie, wala na tuloy kaming magagawa ni Jake kundi ang magpaalam na lang kina tatay at nanay na bumalik ng Manila. Wala kailangan muna naming asikasuhin ang maraming bagay lalo na ang tungkol sa tuluyang pag-ampon sa anak ni Jolene. Actually, hindi pa naman na pag-uusapan naming dalawa ni Jake ang tungkol sa bagay na iyon pero umaasa naman ako na papyag itong si Jake. Napamahal na dito ang bata at isa pa, walang kinalaman ang bata sa naging kasalanan na ina. Sorry, mahal na sira ang bakasyon natin dahil dito. Wika pa nga ni Jake sa akin habang nasa biyahe na kami. Pwede naman tayong bumalik doon kapag okay na And besides, Jake, nabangit na ba nila Daddy at Mommy sa iyo ang tungkol kay Jason? Seryosong bigkas ko. Ano ang tungkol sa kanya? Nagtataka nitong tanong. Gusto kong tayo na lang ang mag-aalaga sa bata. Iyan kung payag ka, walang paligoy-ligoy kong sagot dito. Elena. Jake, nasa sa iyo pa rin naman ang huling desisyon Kung gusto mo lang naman. Kung ayaw mo naman, no problem, seryosong bigkas ko. Of course gustong-gusto ko, Elena. Hindi man ako ang ama ng batang iyon, pero gusto ko pa rin ako sana ang mag-aalaga sa kanya hanggang sa paglaki niya. Seryosong sagot din naman ito sa akin. Hindi ko naman mapigilan ang mapangiti. So, settled na pala Wala nang problema. Okay sige, iyan ang una nating aasikasuhin ngayon, Jake. Promise, kahit na hindi natin kadugo si Jason, ituturing ko siyang anak nating dalawa. Magiging kapatid siya ni Gianna, sagot ko sabay titig sa anak kong si Gianna na noon ay nakatulog na pala. Thank you, Elena. Alam mo, hulog ka talaga ng langit. Salamat dahil napaka-understanding mo talaga pagdating sa mga ganitong bagay, seryosong wika nito sa akin. Jake, mahal kita at simula noong pinatawad kita muli kong tinanggap ang lahat sa iyo. Masaya din akong makikita na masaya na ngayon si Gianna. Need pala talaga ng anak natin ang isang masaya at kumpletong pamilya, nakangiting sambit ko. At kagaya ng paulit-ulit kong pangako, hinding-hindi na kita bibigin, Elena.
Hindi ko na ulitin pa ang isang pagkakamali na minsan nang sumira sa pagsasama nating dalawa. Seryosong bigkas nito at pagkatapos noon, kinabig ako nito at mahigpit akong niyakap. Mabuti na lang talaga at may driver kaming kasama sa biyaheng ito. At least, napag-uuspan naming dalawa ni Jake ang mga dapat na pag-usapan. Heist, ngayon ko lang din tuluyang napatunayan na ang lahat pala talaga ng problema ay pwede namang pag-usapan ng maigi. Hindi dapat tinatakbuhan para hindi mauwi sa hindi pagkakaunawan. And now, heto ako kasama ang anak at ang asawa ko na nangagako na aayusin na namin ang pamilya naming minsan nang nawasak. Tulong ni Jake at ng mga taong nakapaligid